Sa pagbabalik mo sa ikatlong taon ng high school, ang unang ginawa mo ay isuko ang pagkakakilanlan bilang tunay na anak ng isang pamilyang bilyonaryo at bumalik sa mahirap na pamilyang nag-ampon sa'yo. Ngunit ang apat mong kapatid na babae na minsang nangakong ituturo ang peking anak ay nagkagulo ngayon dahil sa peking kapatid na si Fang Zun na itinuring na kayamanan ng sariling ina. Matapos kang umalis, nabunyag na siya ay anak sa labas ng iyong biolohikal na ama at ng kanyang unang pag-ibig at itinago sa buong pamilya sa loob ng halos 20 taon. Noong nakaraang buhay, pagkatapos kang ibalik sa mayamang pamilya, nahulog ka sa bitag ng pagkidnap na maingat na binalak ng anak sa labas na si Fang Zun at ng iyong ama. Noon, ang buong pamilya ay nag-focus lamang sa pagpapatahimik sa peking kapatid na natrauma. Sa harap ng iyong biolohikal na ama, walang awa mong pinagbubugbog si Fang Zun at pagkatapos ay biglang tumalikod. Bumalik ka sa pamilyang nag-ampon na tunay na nagmamahal sa iyo. Sa oras na ito, pagdating mo sa harap ng villa ng iyong pamilya, bago ka pa makapasok. Si Kuya Fang Qinglian ay galit na sumigaw, Fang Yuan, sa wakas ay umuwi ka na. Tingnan mo kung anong oras na. Pagkatapos, si pangalawang kapatid na Fang Zidi ay sumama at bastos na sumang-ayon, tama. Si Azun ay matagal nang umuwi, hindi mo man lang naisip na tumawag. Pinahintay mo ang buong pamilya na naghihintay sa iyong kumain, ang kapal ng mukha mo. Tumingin ka. Nakita mo si Kuya Fang Qinglian, pangalawang kapatid na Fang Qinyan, at pangatlong kapatid na Fang Zidi, na nakatayo ng tuwid sa pintuan ng villa. Parang mga nag-imbestigang bilanggo na nakatingin sa iyo. At si Fang Zun, na mas matangkad sa kanila ng kalahating ulo, ay tahimik na nakatayo sa likuran. Na may malamig na tingin. Tumayo ka sa lugar mo at malamig na sumagot. Hindi ko kayo pinapaghintay. Patay na ang baterya ng cellphone ko, wala akong paraan upang mag-abiso. Bigla kayong nag-akusa, seryoso ba ito? Sa sandaling sabihin mo ito. Biglang nagpakita ng pagkagulat ang mga mukha ng apat na tao sa tapat. Agad na sumigaw si Fang Zidi, paano mo kami kayang sabihan ng ganyan? Lumapit ka ng isa-isa, masama ba ang tono? Lahat tayo ay mga anak ng ating mga magulang. Bakit hindi ko pwedeng sabihin ito ng ganyan? Sa tingin nyo ba kayo ay mahalaga, o sa tingin nyo ay mas mababa ako sa inyo? Sa pagsasabi mo, diretso mong tiningnan si Fang Zun at may saglit na pagtataka sa kanyang mukha. Pagkatapos ay bumalik sa kalmado, parang wala siyang kinalaman. Pero alam mo sa iyong puso, napakasama ng taong ito. Sa nakaraang buhay ay nahulog ka sa kanyang bitag. Sa pagkakataong iyon ng pagkidnap, dugo ka ng dumadaloy, ngunit nagpanggap siyang himatayin, kaya't ang buong pamilya ay nag-alala lamang sa kanya. Hanggang sa ikaw ay namatay sa pagkawala ng dugo. Sa tuwing iniisip mo ang nangyari sa nakaraang buhay, lalo kang hindi mapigilan ang galit. Ikaw na laging mahiyain, sa pagkakataong ito ay hindi mo na pinigilan ang iyong sama ng loob at lumakad ng malalaki sa hagdan. Tumayo kalahating metro mula kay Fang Zun at malakas na sinabi, hindi ba tayo kakain? Kung hindi gutom, huwag nang banggitin. Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo ng diretsahan sa susunod. Huwag magpahiwatig. Kung hindi kayo nasusuka, ako ay nasusuka na. Biglang nagkunot ang noo ni Fang Qinyan, napakasama mo. Kami na mga ate mo ay nagsasabi sa iyo ng ilang bagay. Ganyan ka sumagot? Si Fang Zidi ay mas nagalit, lumapit at itinuro ang iyong ilong na nagsasalita. Hindi kita gusto, anong gagawin mo? Kahit na isang ina ang pinagmulan. Hindi kita gusto, ano ang magagawa mo sa akin? Umiti ka ng malamig. Hinila ang strap ng bag mula sa iyong kanang balikat hanggang sa iyong kamay. Kayo ay mga tunay kong ate, ano ang magagawa ko? Ngunit may isang bagay talaga akong magagawa. Halimbawa, bago matapos ang iyong sasabihin, bigla mong itinaas ang iyong paa at sinipa ng malakas ang maselang bahagi ni Fang Zun. Isang malalim na ungol lang ang lumabas sa lalamunan ni Fang Zun at siya ay bumagsak sa lupa na hawak ang kanyang maselang bahagi, umiikot sa sakit. Nang makita ito, ang tatlong kapatid na babae ng pamilya Fang ay sumigaw ng sabay, Fang Yuan. Baliw ka na ba? Bakit mo siya sinipa? Azun! Anong lagay mo? Sinaktan si Azun. Lumabas kayo. Kahit si Fang Zidi na pinakamalapit kay Fang Zun, dahil sa kahihiyan ng kanyang pinsala, ay hindi nangahas lumapit upang tingnan. Sa isang sipa na yon, agad kang gumaan ang pakiramdam. Pagkatapos, binunot mo ang iyong bag at hinampas ng malakas sa ulo ni Fang Zun. Ang bag ay naglalaman ng mga papel, mga materyales, at isang diksyonaryong Ingles-Tsino na may kapal na 8 sentimetro, na ang bigat ay parang isang ladrilyo. Matapos hampasin ang kanyang pisngi ng ilang beses, sa wakas ay sumigaw si Fang Zun sa sakit. Nang makita ito, mabilis na lumapit si Fang Qinyan upang itulak ka, ngunit hindi ka nagpahuli. Sinipa mo siya pabalik sa mukha, ikaw na masama ang puso. Tignan ko kung maglalakas loob ka pang sisihin ako sa hinaharap. Sa sipa na yon, ang paa mo ay sumakit halos hindi makatayo.
Pagkatapos, si Fang Qinyan at Fang Qinlian ay sabay na itinulak ka sa lupa. Si Fang Zun ay tuluyang nawalan ng malay. Di nagtagal, biglang bumukas ang pinto. Si Fang Zhengnan at Zhao Wei, kasama ang ilang mga katulong, ay lumabas na takot at gulat. Si Zhao Wei ay sumigaw muna, pagkatapos ay umiyak at dumapa kay Fang Zun. Si Fang Zhengnan nakita ang kanyang anak na walang malay. Ang kanyang mga mata ay biglang namula at sumigaw, walang hiya. Paano mo nagawang manakit ng ganito? Sabihin mo, bigla siyang sinampal. Umurong ka ng isang hakbang para makaiwas, itinuro mo si Fang Zun na nasa lupa, at malamig na sinabi. Hindi mo ba muna titingnan kung ano ang kalagayan niya? Wala kang pakialam sa itsura mo, lumuhod ka sa tabi ni Fang Zun at umiyak, Azun. Gising ka, huwag mong takutin si mama. Galit na galit si Fang Zhengnan, mabilis ang paghinga ng dibdib. Tiningnan ni Zhao Wei si Fang Zun ng masama, at sinigawan ang tatlong anak na babae na nakatayong walang magawa. Ano pa ang hinihintay niyo? Tumawag na kayo ng 120. Agad na tumakbo sina Fang Qinyan at Fang Jingli papunta sa pintuan ng villa. Pagkatapos, lumingon si Fang Zhengnan, galit na tinitigan ka at sumigaw. Gusto mo bang patayin ang kapatid mo? Sabihin mo, bakit ka sumuntok? Huminto rin sa pag-iyak si Zhao Wei, humihikbi na tumingin sa'yo. Tumingin ka sa biolohikal mong ina na si Zhao Wei. Ang ekspresyon ng kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nagdulot sa iyo ng matinding lamig sa puso. Ang tingin niya sa iyo, parang hindi kanya nakikitang matagal nang nawawalang anak, sa halip ay parang estranghero, may halong pagkasuklam at takot pa nga ang kanyang mga mata. Parang hindi kanya nakilala kailanman. Sa ganitong sitwasyon, lalo mong naramdaman na tama ang ginawa mong pananakit kay Fang Zun. Wala akong pagsisisi. Bakit ko siya sinaktan? Kasi karapat-dapat siya. Umurong ka ng 2 hakbang at matigas na nagpatuloy, bastardo lang siya. At naglakas loob pa siyang magmataas sa harap ko, ako na tunay na anak. Ano ba siya? Ako ang totoong miyembro ng pamilyang Fang. Kahit sa pinagmulan o sa pag-aaral, hindi niya ako kayang pantayan. Bakit kailangan kong umayon sa kanya sa lahat ng bagay? Sa paaralan, sa harap ng maraming tao, sinabi mong siya ang tagapagmana ng pamilyang Fang. Hindi ba yon pambabasto sa pamilya Fang? Sa paaralan, hindi ko kailanman binanggit ang tungkol sa aming pamilya, o inihayag na ako ang tunay na anak ng pamilyang Fang. Kung hindi dahil sa ilang bagay sa klase na nakahadlang sa akin. At takot na malantad ang pagkatao ko kung mananakit, matagal na sana akong nambugbog sa kanya sa paaralan, hindi na ako naghintay hanggang ngayon. Kung malaman ng lahat sa paaralan na siya ang tagapagmana ng pamilyang Fang, paano pa ako makakatayo sa paaralan? Karaniwan, lagi ninyo akong pinapagbigay sa kanya, at sinunod ko naman, sa loob ng 4 na taon. Isang beses akong natumba, at naglakas loob pa siyang magbigay sa akin ng masamang tingin. Ayoko na talagang magtiis. Langgam ka. Galit na sumigaw si Fang Zhengnan, tumahimik ka. Manahimik ka. Ang sigaw ay yumanig sa katawan ni Fang Zidi na nasa tabi. Umuwi na kayong lahat. Sumigaw si Fang Zhengnan sa katulong na nakatayo sa pintuan, at galit na tinitigan ka, mas mabuting ipagdasal mong walang masamang mangyari sa kapatid mo. Kung hindi, lumayas ka sa pamilyang Fang at bumalik sa iyong mga ampon na magulang upang ipagpatuloy ang buhay ng mababang uri. Ako ang tunay na miyembro ng pamilyang Fang. Bastardo lang siya, paano siya makakahambing sa akin? Sinadya mo bang mangasar? Tinutukoy mo ang pinakamasakit na bahagi ni Fang Zhengnan, tuwid mong sinabi. Nang marinig ito ni Fang Zhengnan, naggangalit ang mga ngipin na sinabi, noong taon na yon, kinuha ko siya at pinalaki, at sinamahan niya ang iyong ina ng higit sa 10 taon. Sa aking puso, walang pagkakaiba sa pagitan ng bastardo at tunay na anak. Ikaw mismo ang magsabi. Simula nang dumating ka sa pamilyang Fang, sa mga material na bagay, hindi ba pareho ang aking pagtrato sa inyong dalawa? Nang marinig ito, mumisi ka, nga. Mukhang pareho, parehong nag-aaral sa first high school, parehong walang driver. Ngunit alam ko, bago ako dumating, may sarili siyang driver na naghahatid sundo. Ang lingguhang baon niya ay hindi bababa sa 30,000, at ginagamit pa niya ang secondary card ng aking ina para gumastos ng kahit ano, ito ay sinabi niya mismo sa akin. Malamang hindi mo alam ito. Mahina niyang sinigaw ni Fang Zhengnan, hindi iyon nangangahulugang hindi ako patas sa inyo. Itinaas mo ang iyong kamay upang pigilan siya, malamig na sinabi, ako ang tunay na dugo ng pamilyang Fang. Ang patas na pagtrato sa akin at sa kanya ay ang pinakamalaking kawalan ng katarungan para sa akin. Pagbalik ko sa pamilyang Fang, humaharap ako sa isang buong pamilya, kasama na ang aking ina, ilang kapatid na babae, ang tinatawag mong patas mula sa iyo lamang. Ay hindi sapat. Kahit na maintindihan ko na siya ay naging kahalili sa mga taong ito na sumama sa inyo. Pinuna ng emosyonal na kakulangan noong wala ako, hindi ito nangangahulugang pagtitiis ko na manatili siya sa bahay. Ngayon, gusto kong ipaalam sa kanya na sa katayuan at pagkakakilanlan, may malaking pagkakaiba sa pagitan namin.
Ako ang tunay na anak ng pamilyang Fang, at siya ay isang bastardo na hindi man lang maituturing na anak sa labas. Ang iyong mga salita, bawat isa ay parang kutsilyo, patuloy na sumasakit kay Fang Zhengnan. Si Fang Zun na binatilyo, alam niya ang kanyang pagkatao bilang bastardo kahit bata pa. Ay pinalaki ni na Fang Zhengnan at Zhao Wei na may napakalalim na pag-isip. Sa harap ni Zhao Wei, siya ay masunurin at nagpapasaya, isang masunuring bata. Sa harap ni Fang Zhengnan, ipinapakita niya ang kanyang katalinuhan at potensyal na higit sa karaniwan. Sa harap ng mga kapatid na babae, siya ay isang masigla na nakikiusyong kapatid. Malinaw mong naaalala noong taon na ikaw ay dinukot. Pinutol ng mga kidnapper ang iyong kananghin lalaki upang banta ang pamilyang Fang at si Zhao Wei. Para sa karangalan ng pamilya, nagpadala ang pamilya Fang ng 200,000 ransom, ngunit agad na dinagdagan ng mga kidnapper ang presyo. Dahil dito, nasugatan ka sa binti at tinaga ka pa, naputol ang malaking ugat, at bumulwak ang dugo. Ngunit ang pamilya Fang ay nagmamakaawa lamang sa mga kidnapper na huwag saktan si Fang Zun at wala silang pakialam sa iyong kalagayan. Pagkatapos, lumutang ang iyong kaluluwa sa himpapawid at nakita si Fang Zun na nahimatay dahil sa matinding takot. Siya ay dinala sa ospital sa espesyal na silid, samantalang ang iyong bangkay ay ipinadala sa morgue. Hanggang sa ipag-utos ng ospital na kailangan ng sunugin, saka lamang naalala ng pamilya Fang na mayroon ka pa pala. Ang iyong kaluluwa ay nasa lungsod ng yon. Matapos ang mahigit isang taon na paglalagalag sa pamilya Fang, saka mo natuklasan na ang lahat ng ito ay maingat na binalak ni Fang Zun. Nasaksihan mo mismo na tumawag siya sa kanyang kasabwat na tumakas ng isang taon upang bayaran ang natitirang halaga. Sa katunayan, upang makuha niya ang mana ng pamilya Fang, pinlano niya ng may pag-ingat. Ang pag-alis sa iyo na tanging karibal niya. Sumunod ka kay Fang Zun sa loob ng mahigit isang dekada hanggang ngayong hapon. Nang matumba ka sa paaralan, naibalik mo ang alaala ng nakaraang buhay o masasabing nabuhay kang muli. Malinaw mong naaalala na pagkatapos ni Fang Zun na mamuno sa pamilya Fang, ang kanyang biolohikal na ina na si Qin Bailian ay dinala sa pamilya Fang. Ang kapalaran ni Zhao Wei at ng 4 na ate ay labis na malungkot. Ang masamang ama na si Fang Zhengnan ay nakakuha ng paumanhin mula sa pamilya ni Zhao Wei sa pamamagitan ng palitan ng interes. Matapos mamatay si Zhao Wei, agad siyang nagpakasal kay Qin Bailian at naging natural na tagapagmana si Fang Zun. Naging tagapagmana ng pamilya Fang sa lungsod ng yon. Matapos ang 2 buhay, ikaw ay manhid na sa katangahan ng iyong pamilya. Sa oras na ito, lumabas sina Fang Qinyan at Fang Jingli mula sa silid. Sinubukan nilang alalayan ang nahimatay na si Fang Zun. Nang makita ito ni Fang Zidi, mabilis siyang tumulong. Malamig na sinabi sa iyo ni Fang Jingli, Fang Yuan, labis mo kaming binigo. Sumigaw din si Fang Zidi, ikaw ay isang makasariling traidor. Buti na lang hindi kita kailanman itinuring na kapamilya. Kung hindi, masusuka ako sa sobrang sama ng loob. Si Zhao Wei naman ay puno ng luha, nakatingin kay Fang Zun na inaalalayan ng 3 anak. Nang marinig ang mga salitang ito, sabay kang nakaramdam ng nakakatawa at galit. Kung hindi dahil sa muling pagsilang o pagbabalik ng alaala, malamang patuloy kang magtitiis hanggang sa muli kang lokohin ni Fang Zun. Malamig mong tiningnan ang lahat, nasulyapan mo ang malamig, walang pakialam, at puno ng pagkasuklam na ekspresyon ng mukha ni Fang Zhengnan at ng iyong pamilya. Pagkatapos ay malamig kang nagtanong, lahat kayo ay naniniwala na si Fang Zun ay aking kapatid. At talagang iniisip niyo na siya ay miyembro ng pamilya Fang. Ako ba ay inyong tunay na anak? 4 na taon na ang nakalipas, nagkaroon tayo ng pagsusuri ng ene. Ito ay tama, hindi ba? Ngunit siya ay inampon, tama ba? Araw-araw, tinatawag niyo siyang anak o kapatid. At ako, sa loob ng 4 na taon, wala akong narinig na kahit isa sa inyo ang tumawag sa akin na kapatid, lalo na anak. Ang sunod-sunod na mga tanong na ito. Nagulat ang lahat ng naroon. Hindi nila nakita kailanman na nagsalita ka ng ganito kalakas, lalo na't nangahas kang magtanong sa harap ni Fang Zun. At ang eksena kung saan mo binugbog ng marahas si Fang Zun ay tila bago at nakakagulat para sa kanila. Sa oras na ito, narinig mula sa labas ang malakas na tunog ng ambulansya. Nang marinig ito ni Zhao Wei, agad siyang nag-utos sa utusan na buksan ang pinto. Ang pulang-asul na ilaw ay kumikislap, napakasakit sa mata. 2 medical staff na nakasuot ng puting gown. Mabilis na pumasok na may dalang stretcher, inilagay si Fang Zun dito, at mabilis na tumakbo patungo sa sasakyan. Hindi ka man lang tiningnan ni Zhao Wei, sumunod na agad. Sumigaw naman si Fang Zidi sa likod. Sasama rin ako. Mabilis na hinawakan ni Fang Jingli si Zhao Wei, nanay. Huwag kang sumama. Ako at ang pangatlong ate na lang ang pupunta. Jingli. Samahan mo si nanay na magpahinga sa loob. Tinakpan ni Zhao Wei ang kanyang bibig, tahimik na umiiyak. Habang umaakyat sa hagdan, lahat sila ay tumingin sa iyo ng may galit. Matapos ang ambulansya na paalis ng may ingay. Di nagtagal, kayo na lang 4 ang natira sa pintuan.
Tiningnan mo ang mapanlinlang na mata at bahagyang naiinis na mukha ni Fang Zhengnan. Bigla kang umiti ng mahina. Ako ang iyong tunay na anak, di ba? Sa pagsasabi nito, sina Fang Zhengnan, Zhao Wei, at Fang Jingli ay nanatiling tahimik. Si Fang Jingli lamang ang nakatitig sa iyo ng matindi. Itinuro mo ang direksyon ng pintuan at nagpatuloy sa pagtatanong. Sabihin mo mismo, siya ba ay iyong tunay na anak? Naging kulay bakal ang mukha ni Fang Zhengnan. Ilang beses na hindi mapigilan ang pagkurap ng kanyang mga mata. Nang marinig ito ni Zhao Wei, nagsalita siya. Mahalaga ba kung siya ay tunay na anak? Si Azun ay kasama namin sa loob ng mahigit 1 dekada. Ang pagmamahal na ito ay hindi mo pinahahalagahan. Ngunit kami ay talagang nagmamalasakit. Kitang-kita mo na may pagkabalisa sa mata ni Fang Zhengnan. Ngunit patuloy mo siyang tinitingnan at tinanong, ano sa palagay mo? Mahalaga ba kung siya ay tunay na anak o hindi? Si Fang Zhengnan ay nanatiling mabigat ang mukha, matalim ang tingin sa iyo. Ngayong araw, wala ka ng paggalang at pagpipitagan na dati mong ipinakita sa kanya. Ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkainis. Ang paulit-ulit mong pagbanggit ng tunay na anak ay lalo siyang nahiya. Sa ngayon, anuman ang mangyari, dapat nating panatilihing kalmado ang anak na ito na tila may nararamdaman, seryosong sabi ni Fang Zhengnan. Malaking pagkakamali noong isama ka namin noon. Simula nang pumasok ka sa bahay. Wala nang katahimikan ng bahay, araw-araw ikaw ang nagdudulot ng gulo, at kaya mong saktan ng ganoon ang sarili mong kapatid. Hindi ka na kayang tanggapin ng pamilya Fang, umalis ka na, bumalik ka sa mga ampon mong magulang. Noong isama ka namin, hindi man lang nailipat ang iyong rehistro, ang apelyido mo ay wala lang. Kahit may dugo ka ng Fang, hindi ka tunay na miyembro ng aming pamilya, hindi ka karapat-dapat. Tila paniwala mo na hindi biro si Fang Zhengnan, gusto ka talaga niyang paalisin sa pamilya Fang. Maliwanag ang layunin, gawing natatanging tagapagmana si Fang Zun. Hehe, mahina kang tumawa, naisip mong mas madali ito. Nakakatipid ng maraming problema, kaya walang pag-aatubili mong sinabi, Ginoong Fang. Sigurado ka bang gusto mo akong itakwil? Simula ngayon, hindi na ako miyembro ng pamilya Fang. Dilaw ang mukha ni Fang Zhengnan, walang imik, nang makita ito. Ngumiti ka ng may panunuya, kahit papaano, binugbog ko ng husto ang bastardo na si Fang Zun. Ang sama ng loob nitong 4 na taon, sa wakas ay nakalabas na ang galit, pagkatapos sabihin. Yumuko ka para kunin ang bag, handang umalis sa mapanglaw na patio. Tandaan. Mula ngayon, wala nang koneksyon sa inyo. Ginoong Fang. Ginang Zhao, at ikalawang binibini Jay, ang 3 sa pintuan ay nakatitig. Nakita kang bumaba sa hagdan, tumawid sa patio, inabot ang pintuan. Hindi na napigilan ni Zhao Wei, umiyak siya ng malakas, Yuan. Huwag kang umalis, please. Nagmamakaawa si nanay sa'yo. Lumingon ka. Tumingin kay Zhao Wei, puno ng luha at sipon ang mukha, sirang-sira ang makeup. Nasaktan ka, pero malamig pa rin ang iyong anyo na sinabi kay Fang Zhengnan. Kapag lumabas ako sa pintong ito, sana hindi na tayo magkita hanggang sa kamatayan. Hindi ako lalapit sa inyo. Kung lalabag ako, mamatay ako ng masama. Sana hindi rin niyo ako hanapin. Dahil sa tingin niyo pagkakamali ang paghanap sa akin, ituring ninyong hindi niyo ako natagpuan. O ituring ninyong namatay na ako noong 18 taon. Ginoong Fang. Ituring ninyong hindi niyo ako ipinanganak. Pagkatapos lumingon ka kay Zhao Wei. Ginang Zhao, isang paalala, ang sinuntok ko kanina. Ay inyong anak lamang, anak lamang. Binigyang diin ko ang salita. Pagkatapos, binitawan mo ang kamay, tumalikod, at inihagis ang susi sa gilid ng daan. Ang pag-alis sa tunay na magulang, hindi ito siguradong masama, pero hindi rin naman siguradong mabuti. Sapagkat, saan may nanay na mas pinahahalagahan ang ampon kaysa sariling anak? Gabi ng tag-init, ang hangin ay puno ng mainit at mamasa-masa na amoy, pati ang alat ng hangin mula sa dagat. Ay nabawasan ng malaki. Nakasuot ka ng bag, nag-iisa sa lansangan. Ang kakaibang kasiyahan ay nagpabilis ng tibok ng iyong puso nang hindi sinasadya. Lahat ng iyong ipon, kasama ang mga pulang sobre ng bagong taon at mga regalo sa kaarawan nitong mga taon, ay nasa WeChat wallet. Mahigit 10,000 piso pa sa WeChat account, halos 200,000 ang kabuuan. Para sa iyo, ito ay malaking yaman na, bakit ka naman magiging tanga para ibalik ang pera? Pero kumpara kay Fang Zun, tunay kang mahirap, ang baon lang niya mula sa mga ate. Bawat buwan ay ilang libo, baka ang bastardo ay may extra card para gastos. Pero may sarili kang bentahe, sa nakaraang 10 taon nakatabi si Fang Zun, alam mo ang maraming impormasyon sa pananalapi. At may alam ka pa sa mga sikreto ng mayayamang pamilya sa Timog. Ang mahalagang karanasang ito ay hindi masasayang. Sumakay ka ng taxi, diretso sa bahay ng iyong mga ampon na magulang kung saan ka nanirahan ng 14 na taon. Ang New Moon Village ay isang maliit na lumang komunidad, karamihan sa mga residente
Ay mga kapitbahay na nanirahan ng 10 hanggang 20 taon, maganda ang samahan, ang tanging kakulangan. Ay karamihan sa mga gusali ay walang elevator. Ang ampon mong ama na si Chen Xiaohua at ampon mong ina na si Liu Qing ay nagmamay-ari ng maliit na kainan ng Jiangnan na pagkain sa harap ng komunidad. Sa oras na ito sarado na ang tindahan, pero malamang hindi pa sila natutulog. Pumihit ka sa loob ng komunidad, dumating sa harap ng third unit ng isang gusali, umakyat sa ikalawang palapag. Tumayo sa harap ng pinto 2014 na, itinaas ang kamay at marahan kang kumatok. Mabilis na bumukas ang pinto. Agad may masayang sigaw, bakit ka umuwi? Umuwi ang aking kapatid. Mabilis mong hinabol ang batang si Huihui na sumugod sa iyo, ilang buwan lang tayong hindi nagkita. Lumaki ka na ng ganito. Itay, inay ako na. Si Chen Shuhui, ang batang ito, ay biolohikal na anak ng iyong mga magulang na nag-alaga sa iyo. Noong inampon ka nila mula sa orphanage, pagkaraan ng 3 taon ay nagkaroon sila sa kanya. Ngayon, ang batang ito ay 1.6 metro na, mas matangkad siya kaysa noong huli tayong nagkita, naging magandang dalaga na siya. 16 na ako ngayon at ang taas ko ay 1.66 metro. Umiti ka at tumango bilang tugon. Itay, inay, sabi ni Liu Qing na nagkukuskus ng mga kamay na may labis na sigla sa pagbati. Pumasok ka na rito, kumain ka na ba? Kung hindi, magluluto si inay ng pansit para sa'yo. Pagkasabi nito, tumingin siya sa iyo ng medyo nahihiya at nagluto na siya ng pansit. Pagkarinig mo, agad mong sinabi, ikaw ang aking ina, hindi pa ako kumakain ng hapunan. Pagkasabi nito, tumalikod si Liu Qing at pumasok sa kusina, sa isang sulok na walang nakakapansin. Inangat niya ang kanyang kamay at tahimik na pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Di nagtagal, dumating si Chen Xiaohua. Tumingin sa iyo at tumango ng may kasiyahan na may ngiting nagmamalasakit. Tiningnan mo ang lalaki sa harap mo at ang batang babae sa tabi mo at biglang naging tahimik ang iyong loob. Ito ang lugar kung saan ka lumaki at ang bahay na iyong tinitirhan sa loob ng mahigit 10 taon, dati ay tinawag kang Chen Ayuan. 4 na taon na ang nakalipas, pinalitan mo ang iyong pangalan sa Fang Yuan at pumunta sa villa ng pamilya Fang. Ngunit ang pamilya Fang ay nagbigay lamang sa iyo ng buhay at apelyido, ang lugar na ito ang tunay na nagbigay sa iyo ng kumpletong init ng pamilya. Inalis mo ang iyong mga iniisip, ibinaba ang iyong bag, at sinimulang tingnan ang silid. Ang mga gamit sa loob ng bahay ay halos walang pagbabago mula 4 na taon na ang nakalipas, ganito pa rin noong umalis ka. Bakit bigla kang bumalik? Naapi ka ba sa pamilya Fang? Nagdala si Chen Xiaohua ng isang tasa ng tsa. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng init sa iyong puso, ngumiti ka at sinabi, wala akong problema. Hindi ba't nasa huling taon na ako ng high school? Malapit na ang pagsusulit sa kolehiyo, narinig ko na ang aking talaan ng paninirahan ay nasa bahay pa rin natin. Tumango si Chen Xiaohua, tama, ang talaan ng paninirahan ay nasa bahay pa. Noong una ay iminungkahi ko na direktang ilipat ang iyong talaan ng paninirahan, ngunit hindi pumayag ang iyong ama. Sinabi niya na hintayin muna ang ilang taon. Pagkasabi nito, tumingin siya sa iyo ng may pag-aalinlangan. Sila ba ay masama sa iyo sa pamilya Fang? Marahan mong iniling ang iyong ulo at sinabi ng payapa. Nakaraan na yon, walang malaking bagay. Mula ngayon, hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanila. Biglang nagbago ang mukha ni Chen Xiaohua. Anong nangyari? Naapi ka ba ng batang inampon ng pamilya Fang? Noong isama ka ng pamilya Fang pabalik sa kanila. Espesyal na nag-imbestiga si Chen Xiaohua at nalaman na may inampong lalaki na kasabayan mo sa pamilya Fang at may 4 pang kapatid na babae. Noong panahong iyon, ang mapagmataas na anyo ng mga tao sa pamilya Fang at ang paghamak na ipinakita nila nang makita ang aming sitwasyon ay talagang nakakainis. Muli mong iniling ang iyong ulo at sinabi, huwag na nating banggitin ang nakaraan. Bumalik ako ay magiging anak pa rin niyo ni inay at ang nakatatandang kapatid ni Huihui. Ang pagkakakilanlang ito ay hindi magbabago kailanman. Bahagyang napawi ang tensyon sa mukha ni Chen Xiaohua. Kung ayaw na ng bata ang pagtatalo, huwag na lang. Kung may hinaing ang bata, hindi siya magiging magaan sa pamilya Fang. Akala ba nila si Chen Xiaohua ay isa lamang nag-aalaga ng maliit na restaurant? Pinalaki ko ang aking mahal na anak sa loob ng 14 na taon at dinala nila siya ng walang pahintulot. At hindi pa siya tinatrato ng mabuti. Bakit naman? Kung hindi dahil sa mga alalahanin noong panahong iyon, kahit itong maliit na sangay ng pamilya Fang ay hindi gaanong mahalaga. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang damdamin at muling ngumiti. Ngayon, medyo kabado ka, sa loob ng 4 na taon, napakakaunti ng beses mong bumalik dito. Kung hindi dahil sa espesyal na pagbabawal ni Fang Zhengnan na huwag makipag-ugnayan sa pamilya Chen, tiyak na madalas kang makikipag-ugnayan sa iyong mga magulang na nag-alaga sa iyo.
Pagbabalik tanaw sa nakaraang 4 na taon, labis mong inalagaan ang mga opinyon at damdamin ng iyong biolohikal na mga magulang at mga kapatid na babae. Ngayong naiisip ko, ako ay isang napakalaking tanga noon. Nang makita ka ni Chen Xiaohua sa ganoong kalagayan, bigla siyang pumalakpak sa iyong balikat at mumiti ng masaya. Anak, huwag kang mag-alinlangan sa iyong ama. Sinabi ko na, ito ay iyong tahanan magpakailanman. Hanggat may tao sa bahay, maaari kang umuwi kahit kailan mo gusto, ang iyong silid ay laging nakareserba para sa iyo. Pagkatapos mong umalis, nagdalamhati ang iyong ina ng mahabang panahon at ang silid ay hindi ginalaw. Hindi ko alintana kung ano ang iyong pinagdaanan sa pamilya Fang, kung ayaw mong bumalik, manatili ka na lang dito. Sa oras na yon, si Liu Qing mula sa kusina ay naglabas ng isang mangkok ng mainit na pansit na may sarsa. At inilagay ito sa mesa at sinabi, "Ayuan, kainin mo na ang pansit, anong oras na ito? Hindi ka pa kumakain, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo. Kinuha mo ang mga chopstick." At taos pusong sinabi, "Salamat, inay, ito ang pinaka-namiss ko nitong mga nakaraang taon." Ang lutong iyong niluto ay nakinig si Liu Qing na nakangiti at tumulong sa pag-aayos ng iyong silid tulugan. Kinabukasan ng umaga malapit na sa alas 7 ka lamang nagising at nag-ayos ng simple. Bumalik ka sa kwarto at kinuha ang bag saka pumasok sa sala kinuha mo ang soy milk. Inubos mo ito sa ilang lagok saka kumuha ng plastic at nilagyan ng 2 fried steak. Sabi mo wala ng oras dadalhin ko na lang sa paaralan. Pagkatapos ay lumabas kayo ni Chen Xiaohua ngunit paglabas pa lang ng pintuan. Narinig mo sa malayo ang isang boses alam ko na pupunta siya rito. Tumingin ka at nakita mo ang Audi ng pangatlong ate na nakababa ang mga bintana. Si Fang Zidi na nasa driver's seat ay may mukhang alam na at sa likod ay si Zhao Wei. Sa oras na iyon ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha nang makita ito. Binaba mo ang boses at sinabi kay Chen Shui, mauna ka na sa paaralan. Mamaya na lang ako pupunta hindi nagsalita si Chen Shui at yumuko bago mabilis na umalis. Lumapit ka at tumayo mga 2 metro mula sa sasakyan saka nagtanong. Hindi ba tayo nagkasundo na hindi makikialam bakit kayo pumunta rito narinig ito ni Fang Zidi? Bigla siyang nagalit binigyan ka ba ng mukha Fang Yuan? Huwag kang magpakatanga bago pa matapos ang kanyang salita, ay binuksan na ni Zhao Wei ang pinto at bumaba. Sinubukan niyang hawakan ang iyong kamay umatras ka ng ilang hakbang at malamig na sinabi. Diretsahin mo na ang sasabihin kung wala naman ay papasok na ako sa paaralan ako ang may kasalanan sa'yo. Anak sumama ka na sa akin pauwi si Zhao Wei ay mula sa mayaman na pamilya. May magandang edukasyon ang pagkawala ng bata mula pagkabata ay talagang kasalanan ng mga matatanda. Ano naman ang kasalanan ng sanggol alam ko na dati ay hindi namin pinansin ang iyong nararamdaman. Ipinapangako ko na mula ngayon ay babawiin ko ang lahat mamahalin at aalagaan kita okay. Narinig mo ito at mumiti ng may pagdududa saka nagtanong kumusta na si Fang Zun. Ayos lang ba siya malumanay na sinabi ni Zhao Wei ayos na si Azun. Iyuan sumama ka na sa akin pauwi kahapon ay nagalit lang ang tatay mo sa init ng ulo pangako ko na alagaan kita. Umiling ka at sinabi tapos na papasok na ako. Pagkasabi ay alis ka na nakita ito ni Fang Zidi at biglang binuksan ang pinto at bumaba. Sumigaw ka sa pagkakataong ito Fang Yuan, huwag kang masyadong sobra sinaktan mo si Azun ng ganoon. Malaki na ang kanyang pagpapatawad at hindi na humingi ng sorry sumunod ka na lang sa amin. Makakapagpatuloy ka pa rin bilang prinsipe ng pamilya Fang narinig ito at tumigil ka. Ngumiti ng malamig hindi na kailangan ng sorry iyon ba ang inyong kondisyon mabilis na tumango si Zhao Wei. Hindi na kailangan ng sorry kasalanan ko iyon hindi mo kasalanan. Anak sumama ka na sa akin pauwi nag-irap si Fang Zidi nang may paghamak umiling ka. Saka nagtanong at ang aking kondisyon maaari ba ninyong paalisin si Fang Zun sa pamilya. Nang marinig ito ay natigilan si Zhao Wei at bumuka ang bibig. Sumigaw siya huwag kang masyadong gahaman pinapayuhan kita na tumigil na kami na mismo ang pumunta rito para sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo sinaktan mo si Azun ng ganoon hindi ba dapat kang humingi ng sorry? Si Zhao Wei naman ay lumapit na may mapait na mukha at nagmakaaway Yuan. Hindi ka ba talaga sasama sa akin pauwi huminga ka ng malalim at dahan-dahang nagsalita. Hindi ako babalik malinaw na ang sinabi ko kahapon kung babalik ako. Mamamatay ako sa hindi maganda at saka, kahit hindi ko alalahanin ang mga ito, dapat naman kayong magpaalis kay Fang Zun. Sa pamilya Fang ngunit sa nakikita ko ay ayaw ninyo. Pinili ninyo si Fang Zun iyon ay inyong kalayaan ako ay nakapagpasya na. Sa sarili ko dahil determinado akong umalis sa pamilya Fang hindi na ako babalik. Simula ngayon huwag na kayong pumunta rito upang gambalain ang buhay ko o kay galit na galit si Fang Zidi. Sinumpa niya sino ba ang akala mo para kang nagpapanggap kanino si Fang Zun ay aking kapatid. Hindi ko siya hahayaang umalis tungkol sa iyo si tatay ay nagbigay lang ng huling pagkakataon sa ganitong lugar kahit libre pa ayaw kong pumunta.
Talaga bang iniisip mo na ikaw ay mahalaga nang ininig ang katawan ni Zhao Wei at umiyak? Iyuan, gusto mo bang pilitin ako na paalisin si Azun? Ito ay parang pinipiga mo ang puso ko. Tumingin ka sa iyong relo. Si Fang Zun ang pumalit sa akin sa loob ng 14 na taon na wala ako. Kasama ang 4 na taon pagkatapos kong bumalik, 18 taon kayong magkasamang nabuhay, pinanood mo siyang lumaki. Nauunawaan ko na malalim ang inyong samahan, ngunit hindi mo ako dapat pilitin na makasama siya. Sa iisang bubong at sobrang paboritismo, kayong lahat ay nag-aalala lamang kung matatanggap niya ito. Ngunit sino ang nagmalasakit sa aking dalamhati? Pinapanood ko ang mga magulang na dapat ay akin, lumalapit. Samantalang pinapahalagahan nila ang iba. Maaari ba ninyong maramdaman ang lasa niyon? Pinapaboran niyo ang isang tagalabas. Sa inyong sariling anak na lalaki, kayo ay napakasama. Alam na alam ninyo sa inyong mga puso. Bakit ako magtitiis ng mga kahihiyan sa pamilya Fang? Masaya at malaya ako sa bahay ng aking mga ampon na magulang. Hindi ba't mabuti rin yon? Pagkasabi mo, umalis ka. Kailangan kong pumasok sa paaralan. Wala akong oras para makipag-away sa inyo. Tulad ng sinabi ko kagabi, hindi na ako kasapi ng pamilya Fang. Hindi ko kayo hahanapin at pakiusap, huwag na rin kayong dumalaw sa akin. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Zhao Wei ang kanyang mga luha. Dati sa pamilya Fang, palagi niyang iniisip na ikaw ay bastos at walang pinag-aralan, ngunit hindi niya kailanman naunawaan na ito ay dahil sa kanyang pagkukulang bilang ina. Akala niya noong una na ang pagsasabi mong putulin ang relasyon ay galit lamang. Dahil ang kalagayang pinansyal ng pamilya Fang ay napakaganda, hindi siya naniniwala na talaga mong kayang talikuran. Akala niya gaya ng dati ay, si Zhao Wei ay nakatingin sa iyong papalayong likuran. Puno ng pagkalito ang kanyang puso. Ayaw lamang niyang pakawalan si Fang Zun sa kanyang tabi. Hindi mo ba maintindihan ang kanyang damdamin? Ang asawa niyang si Fang Zhengnan ay minsang nagsabi sa kanya, dapat mataas ang pamantayan at mahigpit sa iyo, upang mahubog kang maging mahusay at magmana ng negosyo ng pamilya Fang. Kaya sa mga nakaraang taon, mahigpit sila sa iyo sa lahat ng bagay at bihira silang ngumiti. Ngunit nakalimutan niya na ang pagtrato kay Fang Zun at sa iyo ay dalawang ganap na magkaibang pamantayan. Kahit na ngayon ay labis siyang nasasaktan, hindi pa rin niya kayang paalisin si Fang Zun. Siya ang anak na lalaking pinalaki niya mula sa isang sanggol na umiiyak sa hirap at ginhawa. Bagaman minsan si Fang Zun ay medyo malambing, hindi ba't ito ay nagpapakita ng lalim ng pagmamahalan ng mag-ina? Ano naman ang mali doon? Bakit ang sarili niyang anak na si Fang Yuan ay hindi maintindihan? Tanggapin, si Fang Zhengnan ay mabilis na lumapit, marahang inalalayan si Zhao Wei. Nagkunot noo at nagsabi, huwag ka nang umiyak, umuwi na tayo. Sa susunod na buwan ay kaarawan ni Ezun. 18 taong gulang. Hindi pa handa ang paghahanda para sa selebrasyon at wala pang regalo. Narinig ito ni Zhao Wei, tahimik na sumakay sa kotse. Pagkatapos ay umalis silang dalawa. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik ka sa silid-aralan, yumuko sa mesa at nagbasa ng mabuti. Bandang alauna, sa mga yabag ng takong, isang figura ang lumitaw sa harap mo. Tumingin ka mula sa mataas na tambak ng mga libro at nakita mo si Fang Jingli. Nakatayo siya sa harap mo na may payapang mukha. Lumabas ka, may sasabihin ako sa iyo. Hindi mo talaga mahulaan ang kanyang pakay. Biglang sumulpot ang pagkainis sa iyong puso. Hindi ba't napagkasunduan na natin na hindi na ako ituturing na kasapi ng pamilya Fang? At hindi na ako abalahin? Ngunit nang tingnan mo ang silid-aralan, ang mga kaklase ay tahimik na nagbabasa. O nakapikit na nagpapahinga. Tumingin siya sa iyo at tumigil ka rin. Nagtanong ka ng may pagdududa, pumunta ka rito para lang sabihin yon. Sa 4 na ate sa pamilya Fang, si Fang Jingli ay bihirang makipag-usap sa iyo sa araw-araw, ngunit hindi rin naman siya nagsabi anumang masasakit na salita. Ngunit ang iba mong mga ate, karamihan ay hindi maganda ang pakikitungo sa iyo. Hindi sumagot si Fang Jingli sa iyong sinabi, tahimik lamang na nakatingin sa iyo. Umiling ka. Matalim na sinabi, hindi na ako kasapi ng pamilya Fang, kaya hindi ko na kailangan ang mga bagay ng pamilya Fang. Itapon na lang ninyo, ang mga bagay ay nasa kotse. Kung magbago ang isip mo, maaari kang sumama sa akin mamaya para kunin. Ano ang ibig sabihin ng huling sinabi mo noong umalis ka kahapon? Sinabi mo na si Ezun ay anak ni nanay. Ano talaga ang ibig sabihin niyan? Narinig ito. Umiling ka pa rin. Wala talagang espesyal na kahulugan. Sinasabi ko lang sa inyo. Siya ay anak na lalaki, di ba? Kung wala nang iba, babalik na ako. Huwag mo na akong hanapin pagkatapos nito. Pagkasabi mo, umalis ka. Si Fang Jingli ay nakatayo sa kanyang kinatatayuan, pinapanood kang papalayo hanggang sa mawala ka sa paningin. Ang kanyang puso ay napuno ng pagdududa. Wala ba talagang ibang malalim na kahulugan? Ngunit bakit noong sandaling iyon? Kailangan pang ulitin. Hindi mo na gusto ang mga bagay, may pag-aalinlangan ka ba? O kaya naman ay tunay na gusto nilang manuya sa pamilya Fang,
Ano ba ang ibig sabihin yon? Kaya si Fang Qingli ay nagtungo sa pintuan ng paaralan, kumuha ng isang maleta sa sasakyan, at inilagay ito sa silid ng gwardiya. Sinabi niya sa gwardiya na ibigay ito kay Chen Ayuan ng 3 taon, pagkatapos ay umalis siya na puno ng pagkalito. Pag-uwi mo mula sa paaralan, sa tarangkahan ng paaralan ay tinawag ka nga ng gwardiya. Habang nakatingin sa 2 maleta sa silid ng gwardiya, sumakit ang iyong ulo. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya kang direktang itapon ang mga maleta sa harap ng bahay ng pamilya Fang. Upang ipahayag ang iyong saloobin at determinasyon. Kaya kinuha mo ang iyong telepono at tumawag kay Chen Xiaohua. Sumakay ka ng taxi patungo sa villa ng pamilya Fang, itinapon ang mga maleta sa harap ng pintuan, at umalis ng walang lingon. Pag-uwi mo, nagulat ka nang makitang nasa bahay ang iyong mga magulang na nag-ampon sa'yo. Ang hapagkainan ay puno ng masasarap na putahe, malinaw na hindi pa kumakain ang buong pamilya. Lahat sila ay naghihintay sa'yo. Nang makita kang pumasok, lumapit si Chen Xiaohua na may malawak na ngiti. Kahapon ay huli ka nang dumating, ngayon ay magsasagawa kami ng isang piging para sa'yo, sabi niya. 2:00 ng hapon, wala masyadong mga customer sa tindahan, kaya maaga kaming nagsara. Subukan mo ito. Ang mga ito ay espesyal na inihanda ng iyong ina para sa'yo. Pagkatapos mong maghugas ng kamay, umupo ka sa hapag. Maligayang pagdating sa bahay, Ayuan, sabi ni Liu Qing na may masayang pagsaway sa kanya. Ngunit patuloy siyang nagdadagdag ng ulam sa iyong plato. Itinaas ni Chen Xiaohua ang kanyang baso at seryosong sinabi. Wala na akong sasabihin pa, Ayuan. Kahit ano pa ang nangyari sa iyo noong nakaraan, ikaw ay palaging aming anak. Maligayang pagdating sa bahay. Sana ay iwanan mo na ang nakaraan at magsimula muli. Si Liu Qing ay nagtaas din ng baso, ang kanyang mga mata ay mamula-mula at sinabi. Ayuan, ito ang iyong tahanan. Palagi na ito. Nang marinig mo ito, napaiyak ka. Matindi mong tinanguan at ininom ang serbesa ng isang lagok. Noong linggo, nakasuot ka ng bagong damit at pumunta sa tindahan ng loterya sa labas ng inyong subdivision. Nakatayo sa harap ng tindahan, tiningnan mo ang maraming linya ng numero sa dingding. Naalala mong mabuti na sa ika-6 na araw ng Mayo, magkakaroon ng hindi pa naganap na magkakasunod na numero sa double color ball. Ang ganitong pagkakasunod-sunod ay hindi maaaring magmula sa random selection at walang sinumang makahuhula. Gayunpaman, mayroong taong nanalo ng malaking premyo sa edisyong iyon. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, bumili ka ng 10 piso para sa 5 taya. Hiniling mo sa may-ari na ayusin ang mga numero mula 1 hanggang 14 ayon sa iyong kagustuhan. Kahit na tumingin siya sa iyo ng kakaiba, hindi siya nagtanong ng marami. Mabilis niyang inihanda ang mga tiket at ibinigay sa iyo, pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang pagtaya sa numero. Inilagay mo ang mga tiket sa iyong bulsa at umuwi. Bukas, Lunes, ay magkakaroon ng draw, ngunit alam mong hindi ka mananalo. Dahil ang talagang dapat mong bilhin ay ang draw sa susunod na Sabado ng gabi. Alam mong hindi mo maipaliwanag ang bagay na ito sa sinuman, kaya hindi mo sinabi kahit kanino, kasama na ang iyong mga magulang. Itinuring mo itong isang pagpapatunay pagkatapos ng muling pagsilang. Kung mananalo ka, saka mo sasabihin sa kanila. Noong linggo ng gabi, umuwi si Fang Qinglian at naghahanda ng maligo at matulog. Nang makapalit siya ng pantulog, nakarinig siya ng katok sa pinto. Isinuot niya ang kanyang Amerikana at nagpunta sa pinto, nakita si Fang Qingli na nakapambahay na damit. Nakatayo sa pintuan. Ate, may sasabihin ako sa iyo, sabi ni Fang Qingli. Medyo nagulat si Fang Qinglian. Pinasok niya siya at sumunod si Fang Qingli sa sofa. Bakit gabi ka pagising? Ano yon? Tanong niya. Nag-atubili si Fang Qingli ng ilang sandali bago dahan-dahang magsalita. Kahapon ng tanghali nakita ko si Ayuan. Dinala ko ang mga gamit niya sa silid niya. At tinanong ko siya ng isang katanungan. Noong gabing umalis si Ayuan, may sinabi siya. Ilang araw na itong bumabagabag sa akin. Medyo kumunot ang noo ni Fang Qinglian. Kahit hindi pa sinasabi ng kanyang pangalawang kapatid ang detalye, nadama niyang hindi ito maliit na bagay. Kaya hinimok niya ito. Ano ang sinabi niya noong gabing iyon? Hindi ko pinansin noon, sagot ni Fang Qingli. Iyon ang sinabi niya kay inay bago umalis. Pinaghihinalaan kong may ibig siyang sabihin. Sinabi niyang magbibigay siya ng isang mabuting payo kay inay. At sinabi niyang si Ayuan ang anyo ni inay, ngunit ang anyo lamang ni inay. Kumunot ang noo ni Fang Qinglian, nag-isip sandali, at nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ate, sa tingin mo ba, sa mga nakaraang taon, sobra na tayo kay Ayuan? Kahit anong gawin niya, hindi natin siya gusto. Ngayon, ayaw na niyang maging tagapagmana ng pamilya Fang. Naalala ni Fang Qinglian ang mga masasakit na salita na sinabi niya sa kanya noong nakaraan. Bawat isa ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bagaman hindi siya kasing matalas ng dila ni Fang Zidi, hindi rin siya nagsalita ng maganda para kay Fang Yuan. Nagtanong siya ng isang bagay. Noong gabing umalis si Ayuan, may sinabi siyang pangungusap. Ang mga araw na ito ay nagpapabagabag sa aking puso. Bahagyang kumunot ang noo ni Fang Qingli.
Bagaman hindi pa sinabi ng pangalawang kapatid na babae ang partikular na bagay. Ngunit matalas ang kanyang pakiramdam na ang sasabihin ng pangalawang kapatid na babae ay malamang hindi maliit na bagay. Kaya't hinimok ni Fang Qinglei. Ano ang sinabi niya noong gabing iyon? Noong sandaling iyon ay hindi ko napansin, tugon ni Fang Qinglei. Iyon ang sinabi niya kay inay noong aalis na siya. Pinaghihinalaan kong may ibang kahulugan ang kanyang sinabi. Sinabi niyang magbibigay siya ng isang mabuting payo kay inay. Sinabi pa niyang si Ayuan ay kamukha ni inay at kamukha lamang ni inay. Kumunot ang noo ni Fang Qinglei. Nag-isip sandali at ang kanyang mukha ay nagbago-bago. Ate, ano sa tingin mo? Sa mga nakaraang taon, sobra na ba tayo kay Ayuan? Kahit anong gawin niya, hindi natin gusto. Ngayon, kahit ang pagkatao bilang tagapagmana ng pamilya Fang ay hindi na niya gusto. Naalala ni Fang Qinglei ang nakaraan. Ang mga masasakit na salitang sinabi niya sa kanya noon ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kahit na hindi siya kasing talas at masakit na gaya ng ikatlong kapatid na babaeng si Fang Zidi, wala rin siyang magandang sinabi kay Fang Yuan. Sa pag-iisip noong gabing iyon, nang bitbitin mo ang iyong bag at tumalikod ng may pagmamalasakit. Saktong-sakto ang kanyang dibdib nitong mga nakaraang araw, si Fang Qinglei ay talagang walang gana sa trabaho. Buong pagkatao niya ay nasa bagay na ito, ang sinabi mo bago umalis, ano nga ba ang malalim na kahulugan nito? Alam niyang malinaw, ang buong pamilya maliban sa ika-4 na kapatid na babae na wala sa bahay, ang iba kay Fang Zun. Talagang bulag na tiwala sa pag-isip niya na pabuntong hininga siya. Hindi ba't ang 10 taong pagsasama ay talagang makapag-aalis ng bait? Ito ay narinig ni Fang Qinglei ng malinaw. Hindi maiwasang magtanong, Jin Mei, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang sinabi ni Yuan noong gabing iyon? Anong ibig sabihin? Bahagyang umiling si Fang Jinwei, mukhang nahihirapan. Kinabukasan ng tanghali, pinuntahan ko siya at tinanong, ngunit wala siyang sinabi, matigas na sinabing walang ibang kahulugan. Sinabi lang kay nanay na si Ezun ay anak, ngunit pakiramdam ko may mali, alam naman ng lahat na si Ezun ay anak. Hindi kailangang bigyang diin, ngunit espesipiko niyang sinabi kay nanay at sa mga salitang iyo lamang i. Pinatingkad ang tono, pakiramdam ko may lihim na kahulugan ang mga salita, ngunit hindi ko malaman. Hindi maglakas loob sabihin ni Fang Jinwei, may ilan siyang hinala, ngunit hindi maglakas loob na palalimin. Ayon sa kanyang pagsusuri, maaaring may 3 kahulugan ang mga salitang ito. Una, si Ezun ay hindi tunay na dugo ng pamilya Fang. Ikalawa, si Ezun ay anak lamang ng ina, hindi kinakailangang anak ng ama. Ikatlo, kahit hindi tunay na anak ng mga magulang si Ezun. Ngunit galing sa pamilya Fang ng Beijing, itinuturing na kamag-anak, ang una ay napansin ng lahat. Ang ikalawa ay nakakatakot isipin, kung si Ezun ay hindi anak ng ama, malamang may babae ang ama sa labas. At tumagal ng halos 20 taon, tungkol sa ikatlo, wala siyang kakayahang alamin. Ang ama ay dumating sa Yongcheng upang magtatag ng kumpanya, sa katunayan ay para sa pamilya Fang ng Beijing, upang palawakin ang merkado sa Yunnan. Ang kakayahan ng ama ay hindi maitatanggi, ngunit lahat ito ay kanyang mga haka-haka lamang. Walang ebidensya, napakabigat ng mga ideyang ito, hindi niya magawang sabihin ng basta-basta. Kailangan niya ng isang tao upang tulungan siyang kumpirmahin at tiyakin ang mga haka-haka na ito. Narinig ni Fang Jinyan ang mga salitang ito. Napaisip din, kaya ako mo pinuntahan para sabihin ito. Sabi niya habang nag-isip dahan-dahan. Pakiramdam ko, ang mga salitang ito ay maaaring maunawaan sa 2 paraan. Una, si Ezun ay inampon, hindi tunay na anak ng pamilya Fang. Sa katunayan, si Ezun ay dinala ni tatay noong panahong iyon, dahil si nanay ay nawalan ng iyuan at araw-araw nawala sa sarili. Ang isa pang kahulugan, si Ezun ay anak lang ni nanay, hindi kinakailangang anak ni tatay. Sa tingin mo, may katwiran ba ang aking pagsusuri? Tinitigan ni Fang Jinyan si Fang Jinlei ng maigi. Ibinaba ni Fang Jinlei ang kanyang ulo, ang boses ay medyo pigil, hindi rin ako sigurado. Si Yuan ay napakadesisyon na umalis, tiyak na lubos nang nadismaya sa aming pamilya Fang. At hindi man lang niya ako pinapayagang tawagin siyang ate, sabi niya habang namumula ang kanyang mga mata, bahagyang suminghot. Pilit na pinipigilan ang luha, biglang naalala ni Fang Jinyan ang sinabi ni Gu Baibay dati. Nagtanong ng palihim, bakit hindi bukas, pupunta tayo kay Yuan at magtanong. Ano ba talaga ang ibig sabihin? Ayaw tayong makita ni Yuan, ate, bakit hindi mo siya kontakin bukas ng tanghali? Hintayin mo siyang matapos ang klase, pagkatapos kumain ng tanghalian ay tawagan, wala akong meeting bukas ng hapon. Ayusin ko ang oras sa umaga, tatawagan kita, sabay tayong pupunta sa kanya. O kaya'y ako na lang ang pumunta, hindi plano ni Fang Jinyan na isama si Fang Jinlei. Hindi inaasahan na magiging ganoon siya kadesisyong sumama, matigas ang mukha ni Fang Jinlei, dapat akong pumunta. Gusto ko talagang malaman kung may alam ba talaga siya at paano niya nalaman. At saka, gusto kong humingi ng tawad sa kanya, dati sobra akong mahigpit sa kanya,
kahit hindi niya ako patawarin. Dapat ko siyang bigyan ng paumanhin, ang ekspresyon ni Fang Jinlei, hindi sigurado si Fang Jinyan. Kung totoo ba ang kanyang pagsisisi, ngunit dahil gusto niyang pumunta, sige, sabay na silang pumaroon. Lunes ng tanghali, nakatanggap ka ulit ng tawag mula kay Fang Jinyan, Yuan, nasa school ka ba? Ang tono ni Fang Jinyan ay napakakalma, kalmadong hindi mo masabi ang kanyang emosyon sa sandaling iyon. Nag-atubili ka ng ilang sandali, hindi nagsalita, hindi rin pinatay ang tawag, sa kabilang linya si Fang Jinyan. Parang huminga ng maluwag, pagkatapos ay narinig mo siyang sabihin, pwede ka bang mag-leave ngayong hapon? Gusto kitang makita, sumimangot ka, malamig na sinabi. Hindi ba sinabi ko nang huwag na akong gambalain? Mabilis na sumagot si Fang Jinyan, hindi lang ako. Ngumiti ka ng malamig, walang pakundangang sumagot, huwag gamitin ang tawag na ate. Hindi kayo karapat-dapat, wala akong ganitong mga ate, ayaw na ni Fang Jinyan na magtagal. Sa bagay na ito, direktang sinabi, mag-leave ka ngayong hapon. Ako at ang iyong pangalawang ate ay naghihintay sa iyo sa harap ng iyong paaralan ng 1 oras 45 minuto. Tumingin ka sa iyong relo. Malapit nang mag-alauna, medyo naiinip ka at nagtanong ka. Ano ba talaga ang inyong bagay? Kailangang harapang pag-usapan. Hindi ba pwedeng sa telepono na lang? Si Fang Qinyan ay tahimik sandali, pagkatapos ay nagsabi, hindi masyadong maginhawa sa telepono. Aalis na kami ngayon. Darating sa iyong paaralan mga bandang 1 oras 30 minuto hanggang 1 oras 45 minuto. Hindi ka na nagsalita, diretsong ibinaba ang telepono. Sabi ni Fang Qinyan. Mayroong 100,000 piso sa loob. Pagkarinig, umiling si Fang Qinyan at nagsabi. Nakausap ko ang anak na babae tungkol kay Yuan at sa kalagayan ng pamilya. Kung magbibigay ka ng card, baka lalo lang siyang magkamali ng pagkaunawa. Pagkasabi niya, umiti ng bahagya si Fang Qinyan. Walang anuman. Kung hindi niya tatanggapin, kukunin ko na lang ulit. Alam kong bumalik siya sa bahay ng ampon na ama. Medyo hindi maganda ang kalagayan ng pamilyang iyon. Tinitigan siya ni Fang Qinyan sandali at nagtanong. Natatandaan ko, kahit hindi ka kasing malambing ng ikatlong kapatid na babae, parang hindi ka rin naman masyadong mabait kay Yuan. Nga, sumandok ng kape si Fang Qinyan at itinutok ang tingin sa bintana. Kung hindi dahil sa sinabi niyang iyon na nagpaalala sa akin, baka hindi ko pa maisip ang ganito. Pag-isipan mo ng mabuti. Galing sa iisang ina. Pagkarinig nito, medyo nagalit si Fang Qinyan. Fang Qinglian, huwag kang mag-isip ng walang basehan. Sa mga taong ito, saan ba nagkulang si Ezon? Ito ba ay simula ng iyong pagdududa kay Ezon? Lumingon si Fang Qinglian at tiningnan siya. Itanong mo kung saan nagkamali si Ezon. Wala naman talaga siyang maling nagawa. Pero ano naman ang pagkakamali ni Yuan? Alin ba ang pagkakataong hindi tayo bulag na naniwala sa sinabi ni Ezon? At saka, ang sinabi mo kay Yuan. Hindi ba may dalawang magkaibang pagkakaintindi? Hindi mo ba naisip ang pinakamasamang posibilidad? Si Fang Qinglian ay isang scriptwriter. Marami na siyang karakter na nilikha. Ilagay mo ang iyong sarili sa kanyang posisyon. Sa tingin niya, kung siya ay nasa iyong posisyon, tiyak na hindi niya matitiis ang 4 na taon. Tinatayang sa loob ng 1 linggo ay sasabog na siya. Narinig ni Fang Qinyan ang sunod-sunod na pagtatanong at hindi na siya nakipagtalo. Umiling lang siya, pinigilan ang galit. Tayo na, malapit na ang oras. Dumating ng eksakto sa harap ng kanyang paaralan. Pagkasabi, kinuha niya ang bag at tumayo, naglakad palabas ng pinto. Inilapag din ni Fang Qinglian ang tasa at tahimik na sumunod. Di nagtagal, sumapit ang oras na 1 oras 40 minuto. Lumabas ka ng pintuan ng paaralan at nakita mo sa hindi kalayuan, sa tabi ng kalsada, nakapark ang sasakyan ni Fang Qinyan. Ang kapansin-pansing Maserati na yon. Lumapit ka at marahang kumatok sa bintana ng sasakyan. Dahan-dahang ibinaba ang bintana. Pinatitigan mo siya sa'yo. Isang nakakahiyang katahimikan. Ikaw ang unang sumira sa katahimikan. Nag-leave na ako. Ano bang bagay nyo? Sabihin nyo na lang ng diretsyo. Ako at ang iyong pangalawang ate ay naghahanap sa iyo upang malaman kung gaano karami ang alam mo tungkol kay Fang Zun. Noong araw na umalis ka, espesyal mong sinabi kay nanay ang linyang iyon. Ano ba talaga ang ibig sabihin yon? Upang makuha agad ang iyong sagot, isang hinina lang si Fang Qinyan nagsalita. Sa tingin ng iyong pangalawang ate, may malalim na kahulugan ang iyong sinabi. Kaya pumunta kami upang malaman kung ano talaga ang gusto mong sabihin. Ipinapahiwatig mo ba na si Fang Zun ay anak sa labas ni tatay? Ngumiti ka ng bahagya at napansin mong si Fang Qinglian ay may parehong mukha na naghihintay ng sabik sa iyo. Naisip mong malapit na ang college entrance exam ito ay hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Kahit na wala itong kinalaman sa sarili mo, pero kung mapapasama ng konti ang kalooban ng taong iyon, makakapagpasaya rin sa iyong loob. Bukod dito, balak mo na talagang sabihin ang bagay na ito kapag nagkaroon ng pagkakataon. Hindi mo palang naisip kung paano sasabihin.
Ngayong sila na mismo ang lumapit, sabihin mo na lang sa kanila ng diretsyo. Hayaan ng maagang matikman ni Fang Zun at ni Fang Zhengnan, ang amang ito, ang galit ng pamilya Fang. Sa pag-isip na ito, ngumiti ka ng may panunuya sa labi, at napakapang-uyam na sinabi, ang tunay na ina ni Fang Zun ay si Qin Bailian. Nakatira siya sa Gilye, 12, Century Flower Garden, Haidong District. Siya at ikaw ay magkapatid na iisang ama, iba ang ina. Tingnan niyo ang inyong mga sarili. At ang inyong nanay din si Fang Jinyan ay nagmamadaling sumunod na nagtanong, may ebidensya ka ba? Sa totoo lang, hindi naman siya lubusang hindi naniniwala sa'yo. Dahil alam mo pa ang apelyidong Yu. At ang tirahan ay alam mo. Tiyak na mayroon talagang taong si Qin Bailian. Kung ito ba ay totoo o hindi. Siya mismo ang magpapadala ng tao upang mag-imbestiga. Pero, napakahirap para sa kanya na tanggapin. Ang laging minamahal na nakababatang kapatid na si Ezon ay kapatid lang sa ama. Kung alam din ni Ezon ito, iyon ay napaka-nakakatakot. Ang kanyang tanong na ito ay biglang nagliyab sa iyong puso. Ang matagal nang pinipigilang galit. Bakit ako hinga ng ebidensya? Fang Jinyan, noong mawala ang iyong gamit at sinisi mo ako, bakit hindi ka humingi ng ebidensya? Bakit hindi ka humingi ng ebidensya? Noong pinaparatangan ako ni Fang Zun, bakit hindi mo siya hinanapan ng ebidensya? Kung paano ko nalaman ay wala kayong pakialam. Hinihingi mo sa akin ni Binibining G ang ebidensya, dapat ko bang ibigay sa'yo? Maniwala ka man o hindi, problema mo na yon. Ano ang kinalaman ko dyan? Gusto mo ng ebidensya, bakit ko ibibigay sa'yo? Pwede mo namang isipin na naninira lang ako, hindi ba? Nakita ni Fang Jingli na hindi maganda ang sitwasyon. Bakit ka nagpapatahimik? Ayuan, huwag kang magalit. Sinabi lang iyon ni ate nang hindi nag-isip na mula si Fang Jinyan sa hiya. Pero ayaw mo nang tumigil, ang galit mo ay parang baha na sumabog, isang tanong lang at gusto mo agad ng ebidensya. Itim ang mukha ni Fang Jinyan, kahit may ebidensya, bakit ko ibibigay sa kanya? Sinabi ko sa inyo dahil tingin ko hindi naman kayo ganong bobo, kung hindi, manonood na lang ako. Ang mga kahihiyan ng pamilya Fang, hindi ba kayo mahilig sa mukha? 18 taon na paghihirap. Ginawa ninyong kayamanan ang anak ng Kerida, at balak pa ninyong ibigay sa kanya ang lahat ng pag-aari, giraegehay. Tingnan natin kung paano ito iuulat ng balita kapag lumabas na. Pagkatapos sabihin ni Fang Yuan ang lahat ng ito ng isang hininga, uminom siya ng tubig. Nainsulto siya. Ng isang 18 taong gulang na estudyante sa high school, tawaging tanga o bobo, natural na nawalan siya ng hiya. Mukhang galit si Fang Jinyan, linisin mo ang bibig mo. Ate mo ako. Dala mo pa rin ang dugo ng pamilya Fang. Ngumiti si Fang Yuan ng may panunuya, Binibining Fang. Nakalimutan mo ba o tanga ka talaga? Noong 1 linggo pa kayo naghiwalay. Ng lahat ng relasyon, ang nanay mo at ang pinaniniwalaan niyong kapatid na si Fang Zun. Wala na akong kinalaman sa inyo, huwag kayong pumilit na makipag-ugnayan sa akin. Sa tingin ba ninyo, ang ginawa ninyo sa akin ay karapat-dapat sa isang ate? Karapat-dapat ka bang maging ate ko? Ang babaeng iyon ay hindi karapat-dapat maging nanay ko. Kahit may dugong magkadugo, pasensya na, ayoko na sa inyo. Naintindihan ba? Ako ang ayaw na sa inyo. Narinig ba ninyo? Tahimik na tiningnan ni Fang Jingli ang kanyang kapatid na. Ngayon ay sobrang kakaiba at nalungkot siya sa loob. Ang biglaang galit ni Fang Yuan ay hindi siya pinagalit, bagkus ay lalo siyang nagsisi. Si Fang Yuan ay biglang inabot ang kamay ni Fang Yuan, pasensya na. Kasalanan ko, hindi ako dapat nang husga agad, lagi akong nagsasabi ng masasakit na salita sa'yo. Noon, masama ang pakikitungo ko sa'yo, umuwi ka na sa amin, pangako ko na. Mabuti na ang pakikitungo ko sa'yo. Nagulat si Fang Yuan, medyo nabigla. Hindi lang siya, pati si Fang Jingli ay nagulat. Kahit gusto rin niyang bumalik si Fang Yuan sa pamilya Fang, tiyak na kailangan pa ring humingi ng tawad si Fang Yuan. Sa kanyang ama't ina at kay Fang Zun. Kahit sino pa ang may kasalanan, mali ang manakit ng tao noong araw na yon. Lalo na ang makapagpahospital ng tao. Siyempre, ito lang ang kanyang naisip at hindi rin niya inaasahan na aamin si Fang Yuan. Pero ngayon, ang kanyang pangalawang kapatid na babae na dati ay medyo nandidiri kay Fang Yuan ay kusang humingi ng tawad, ano ang gagawin niya? Sasama ba siya sa paghingi ng tawad? Hindi, ayaw kong humingi ng tawad sa kanya. Si Fang Zun. Si Fang Zun na kapatid ay talagang masunurin kahit na siya ay anak sa labas ng ama. Hindi ito ang kanyang pinili, sino ba ang pumipili ng kanyang pinagmulan? Kung totoo ang lahat, ang ama ang may kasalanan, walang kinalaman si Fang Zun. Tiyak na hindi alam ni Fang Zun ang kanyang pinagmulan, sigurado iyon. Kung hindi, hindi siya magpapasikat sa kanila, araw-araw sumusunod sa nanay. Nagsisikap na makuha ang loob ng nanay. Habang nag-iisip siya, hinila ni Fang Yuan ang kamay ni Fang Jingli. Hindi na kailangan, maayos naman ako ngayon. Wala na akong kinalaman sa inyo. Hindi ba lagi ninyong sinasabi na gusto ko lang ang mga ari-arian ng pamilya Fang? Umalis ako sa pamilya Fang, naghiwalay sa inyo, lahat ng bagay ng pamilya Fang.
Ay wala nang kinalaman sa akin, kaya kung buhayin ang sarili ko, hindi ko kailangan ang awan nyo. Tumayo siya, ang tanong na pinuntahan nyo para alamin, nasabi ko na sa inyo. Wala akong isang sagot. Sinabi ko na sa inyo, wala akong obligasyon na ibigay sa inyo ang balitang ito ng libre. Tandaan na magbayad. Ika-17 kabanata, pera, pera, pera. Pera lang ang alam, nagalit si Fang Jingli at naramdaman na sobrang inis. Sabi mo hindi kagahaman sa kayamanan ng pamilya Fang. Pera, 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 yan lang ang alam mo. Magkano? Sabihin mo ang halaga, nagbago rin ang kanyang mukha. Malamig na tanong, ang ugali ng isang mayamang pamilya, isang babaeng may mataas na estado. Binangon niya ito muli. Mabilis na tumayo si Fang Jingli at hinila siya, at lumingon kay Fang Yuan. Fang Yuan, huwag kang magalit. Ganyan talaga si ate. Nagtaas ng kilay si Fang Yuan at sinabi, ate mo yan, huwag mo akong tawaging ate. Sa huli, kayo ay mga estranghero lang. Kung ano siya, wala akong pakialam. Hindi ko naman ibibigay sa inyo ng libre ang balita. Dahil sa inyong kaawa-awang kinabukasan na magbibigay sa akin ng kaunting kasiyahan, ngayon ang balitang ito. 100,000, mura na para sa inyo. Kung ibibenta sa isang sikat na vlogger, hindi ko masasabi ng sigurado. 20 hanggang 30,000 ay sulit ba? Miss Fang II, alam mo ba ang aking WeChat account? Kailangan ko bang isulat para sa'yo? Nanginginig si Fang Qinglian, ngunit hindi siya maaaring magalit muli. Nakakainis talaga. Pinigilan ni Fang Jingli si Fang Qinglian, kinuha ang telepono at nagmamadali. Nagsimulang hanapin ang account ni Fang Yuan. Tahimik na tumayo si Fang Yuan at pinanood siyang naghahanap. Tinanggal na. Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas ang isang bank card. Inilagay sa mesa. Kumuha ng litrato, ideposito mo sa aking card. Labis na nagsisisi si Fang Jingli, hindi na niya maalala kung kailan. Tinanggal niya ang WeChat ni Fang Yuan. Bigla naalala niya. May dala ba akong card? Kinuha niya ang card mula sa bag at inilagay sa mesa. Ang card na ito ay may eksaktong 100,000. Ano ang gagawin ko sa iyong card? Sinabi ni Fang Yuan, ideposito mo sa aking card at pagkatapos. Mas mainam na hindi na tayo magkita kailanman. Huwag mo akong guluhin ng sinuman sa pamilya Fang, anumang oras. Kumuha ng litrato si Fang Jingli ng bank card, ngunit hindi niya ibinalik ang kanyang sariling card. 8. Maaari mo bang kontrolin ang iyong emosyon? Sa wakas ay nakaupo siya. Mahinahon na nakikipag-usap kay Fang Yuan, ngunit laging maraming iniisip si ate. Gusto niyang magpatuloy na mapabuti ang relasyon kay Fang Yuan, ngunit nakita niyang kinuha ni Fang Yuan ang kanyang bank card. Tumalikod at umalis, hindi man lang sila tiningnan. Nanlumo si Fang Jingli at tinitigan ang mesa. Walang imik, hindi na siya pinansin ni Fang Jingli at tumayo upang habulin siya. Lumabas sa coffee shop, mabilis niyang hinabol si Fang Yuan at sinabi, Fang Yuan, maaari mo ba akong pakinggan ng ilang salita? Huminto si Fang Yuan at lumingon. Tinitigan lang siya. Nagmadali si Fang Jingli na magsalita. Alam kong mula nang pumunta ka sa pamilya Fang. Palagi akong masama sa'yo. Kasalanan ko ito. Mapapatawad mo ba ako? Nang makita niya ang inip na ekspresyon sa mukha ni Fang Yuan, mabilis siyang nagsalita. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa pamilya Fang o patawarin mo kaming lahat. Taos puso ako. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Namumula ang kanyang mga mata, parang iyak na. Lahat ng dati ay kasalanan ko. Hindi ako dapat pumanig kay Fang Zun, at kung minsan ay hindi ko pinapansin ang iyong presensya sa bahay. Lahat ay kasalanan ko. Fang Yuan, patawarin mo ako, okay? Tahimik na naghintay si Fang Yuan hanggang matapos siyang magsalita, pagkatapos ay sinabi, Miss Fang II. Matapos putulin ang relasyon, wala na akong kinalaman sa lahat ng tao at bagay sa pamilya Fang. Ang nakaraan ay lumipas na. Ang pagbabalik sa dati ay ganap na imposible. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Nakalimutan ko na ang nakaraan. Sa wakas ay bumagsak ang luha ni Fang Jingli. Nababalot ako ng pagkakasala at kaba. Pinutol siya ni Fang Yuan, hindi kailangan. Ang iyong pagkakasala ay iyong problema. Huwag mo akong isama. Sana lang ay maging mabuting estranghero sa isa't isa. Paalam. Umalis si Fang Yuan. Nakatayo si Fang Jingli na parang estatwa. Pinapanood ang kanyang palayo, tahimik na umiiyak. Labis siyang nagsisisi. Galit siya sa sarili niya. Bakit niya ginawa iyon sa kanyang nag-iisang tunay na kapatid na lalaki? Bakit kailangan mong maging mabuti sa taong iyon? Nagsisi siya dahil iyon ang ibig sabihin ng paalam ni Fang Yuan. Lubos na malinaw, hindi na muling magkikita. Siya ay nakatayo roon. Pinagmamasdan ang pag-alis ni Fang Yuan, tinakpan ang bibig, hinayaan ang luha. Dumaloy sa magandang mukha. Si Fang Jingli ay nakaupo sa upuan at hindi tumayo. Hindi rin pinansin si Fang Jingli. Iniisip niya kung sinadya ba ni Fang Yuan ang mga sinabi niya. Posible bang may inayos siyang tao sa address na yon? Ngunit agad niyang binawi ang haka-hakang iyon. Kahit matalino si Fang Yuan. Wala siyang sapat na pera para gawin yon. At saka, basta magbayad.
Tiyak na mahuhukay ang katotohanan. Sa mundong ito, walang problemang hindi kayang malutas ng pera. Kung mayroon man, iyon ay hindi sapat ang sariling kinita. Sa pag-isip na yon, hindi na niya napigilan ang sarili na mag-isip pa. Kung itinago ng ama ang tunay na pagkatao ni Fang Jinglei, ibig bang sabihin? Ang ama ay may ibang babae 20 taon na ang nakararaan. Paano niya ito matatanggap? Kung malaman ng ina, lalong hindi ito matatanggap. Buong pamilya ay minamahal si Fang Jing. Ito ay katotohanan, hindi maikakaila. Ngunit ang ama sa ina ay laging mabuti. Si Fang Yuan na ito, pagkatapos umalis sa pamilya Fang, ay naglabas ng balitang ito, gusto bang magkawatak-watak ang pamilya Fang? Ang layunin ay napakasama. Hindi ba sa nakaraang 4 na taon, kaunti lang ang atensyon na ibigay sa'yo? Kung malaman ng iba ang mukha ng pamilya Fang, ay mawawala lahat. Ngunit kung totoo ang kanyang sinabi, ano ang mangyayari sa pamilya Fang? Sobrang gulo ng isip. Dapat ba sabihin ito sa ina? Ah, nanay. Ang araw-araw na minamahal na si Fang Zun na kapatid ay anak sa labas ng aking ama. Ang kabit ng aking ama ay maayos na inaalagaan sa Century Garden. Ang mag-ina ay naghihintay lamang na makuha ang mana ng aming pamilya Fang. Masasabi ba ito ng ganito? Sa ugali ng ina, tiyak na magdedepresyon ito. Siya ay nalilito. Hindi alam kung ano ang gagawin. Nang kumalma si Fang Qinglian nang siya ay bumalik. Ito ang kanyang nakita. Ang kanyang panganay na ate ay nakaupo roon, may hawak na red tea, ngunit hindi umiinom. Walang laman ang mga mata, mukhang nawawala. 8. Ano iniisip? Umupo si Fang Qinglian, kinuha ang kape sa harap. Uminom ng isang higop. Nahimasmasan si Fang Qinglian, ibinaba ang tasa at sinabi. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay nanay. Umiling si Fang Qinglian. Hindi masabi. Hintayin malaman muna. Alam ko ang kontak ng ilang mamamahayag. Papuntahin silang magbantay ng ilang araw. Kahit sa Century Garden o sa mga galaw ni tatay. Dapat subaybayan. At si Fang Zun, ayusin ko rin. Nag-isip si Fang Qinglian pagkatapos ng ilang sandali ay sinabi. Hindi dapat malaman ito ng pangatlong kapatid. Kung malaman niya, tiyak na sasabihin niya sa bahay. Sa oras na yon, mahihirapan tayong dalawa. Huminga ng malalim si Fang Qinglian, tumango. Mga magkano ang kailangan? Magpapadala ako sa'yo. Seryosong sinabi ni Fang Qinglian. Umiling si Fang Qinglian. Hindi malinaw. Narinig ko. Karaniwan, ang mga lihim ng mayayamang pamilya ay may mataas na presyo. At saka, nang malaman ko, agad kong ibebenta ang pamilya Fang. Buntong hininga ni Fang Qinglian. Bahala na. Huwag mo nang pakialaman ito. Ako na ang bahala. Maghanap ako ng taong mapagkakatiwalaan para gawin ito. Ipapaalam ko sa iyo sa tamang panahon. Ah, 18,000. Hindi ko ito tatanggihan. 18,000. Natanggap ni Fang Yuan ang abiso ng pera noong ikalawang klase ng hapon. Ang perang ito, hindi niya ito tatanggihan. Bakit kailangan niyang maging tanga? At magpakatatad. Ang balitang ito, kung ibebenta sa isang sikat na blog. Hindi na kailangang sabihin ng marami, basta ibenta ng 20 hanggang 30,000, walang problema. Mas mababa pa nga ang hinihingi niya. Ngunit 10,000 o 50,000 para sa kanya ngayon, pareho lang. Wala namang masyadong pagkakaiba. Bukod pa rito, hindi rin niya mapapalaman sa iba ang gusto niyang gawin. At hindi pa tamang panahon, dahan-dahan lang ang pera. Kung tungkol naman sa dalawang binibini ng pamilya Fang, kung ano ang gagawin sa kanila, wala siyang pakialam. Di magtatagal. Dumating na ang Sabado. Sa loob ng linggong iyon, bumili siya ng 3 yugto ng double color ball tuwing hapon pagkagaling sa eskwela. Bumili siya ng tiket para sa weekend na yugto na binili rin niya noong Biyernes pag-uwi. Noong Biyernes lang, gumastos siya ng 50 piso, 5 magkakaibang numero. Bawat tiket ay 5 beses ang taya. Hindi siya gaanong sigurado kung magkano ang matatanggap niya sa premyong iyon, pero naniniwala siyang hindi bababa sa 30 milyon. Pagkatapos ng buwis, mga 20 milyon ang matitira. Ito ay sapat na para sa mga planong gagawin niya sa hinaharap. Labis-labis pa, ang double color ball na ito ay laging laro at kasangkapan ng mga nangangarap at ng mga may balak na. Hindi sigurado si Fang Yuan kung ang lahat ng bagay pagkatapos ng kanyang muling pagsilang ay magiging katulad ng dati niyang buhay. Kung sasabihin hindi siya kinakabahan, iyon ay hindi totoo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang 18 taong gulang na estudyante lamang sa high school. Kung isasama ang 15 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan sa nakaraang buhay, masasabi ring siya ay kalmado. Ang problema, ang huling 15 taon ng kanyang nakaraang buhay ay ginugol niya bilang espiritu. Hindi siya nakipag-usap sa sinuman, hindi rin nakaranas ng pag-ibig, galit o iba pang damdamin. Hindi siya makaramdam ng galit, wala ring pakikitungo sa tao o pagiging mahinahon. Kung oras ng kaba, kinakabahan pa rin siya. Sa kabilang banda, ang double color ball na ito ay ang tanging paraan niya upang matiyak
na walang malaking pagbabago sa hinaharap. Nasubukan na niya ang galaw ng futures at stocks at pareho ito sa nakaraang buhay. Ngunit ang alam niyang galaw sa hinaharap ang siyang magagamit niya upang kumita. At ang taya na yon, hindi niya kayang ilagay ang lahat. Ang tanging magagamit upang patunayan ay ang lottery. Hindi siya nanood ng telebisyon, tahimik lamang siyang nakaupo sa kanyang silid, naghihintay sa resulta ng draw ng 8 oras. May live stream sa kanyang telepono. Nang halos pumutok ang puso ni Fang Yuan sa sobrang kaba, namumula ang mukha, nakita niya ang huling asul na bola. Ay 14 na. Hindi niya napigilan ang kanyang panloob na pananabik. Napasigaw siya ng mahina. Gumulong-gulong siya sa kama ng ilang sandali. Nang maging kalmado na siya, inilagay niya ang tiket sa loob ng cellphone case. Sa labas ng compound, sa lottery outlet, ang may-ari ay natigilan. Sa harap ng screen ay nakatayo. At nakaupo na mahigit 20 tao, walang tahimik. Lahat ay malakas na nag-uusap tungkol sa kung gaano kakaiba ang resulta, at kung may dayaan o ano. Ngunit hindi na marinig ng may-ari ang lahat. Alam niya, kahapon ng hapon, ang batang bumili ng tiket sa loob ng 3 yugto ay siyang mananalo ng malaking premyo sa yugtong ito. Ang batang iyon ay hindi nag-iisang bumili ng magkakasunod na numero, ngunit ito ang unang malaking premyo ng kanyang maliit na tindahan sa loob ng maraming taon. Simula ngayon, tiyak na lalago ang negosyo ng tindahang ito. Ang tanging hindi niya maintindihan ay kung bakit pinili ng batang iyon ang magkakasunod na numerong ito. At binili ito ng 3 yugto, parehong numero. Dahil sa pangunahing etika ng propesyon, hindi siya pwedeng magsabi ngayon na ang panalong numero ay galing sa kanyang outlet. Ang batang lalaking nasa ganitong edad, hindi niya pwedeng sabihin ngayon na ang panalong numero ay galing sa kanyang tindahan. Gustong-gusto niyang sabihin ito ngayon. Ngunit alam niyang magdadala ito ng hindi tiyak na panganib sa batang mukhang malinis. Na yon, maghihintay na lang siya sa opisyal na anunsyo. Kailangan niyang sabihin na wala na itong epekto. Ito lang ang magagawa niya. Bukod dito, napagpasyahan na niya, wala na akong maalala, kahit na si Haring Langit ang dumating. Ito ang aking sasabihin. Ganyan. Abay, ang numerong ito ay napakagaling. Hoy, sa tingin mo ilan ang mananalo ng malaking premyo sa yugtong ito? Wala nang malaking premyo. Sino namang bobo ang bibili ng ganitong magkakasunod na numero? Kung manalo ito, tunay ngang may dayaan. Kung may dayaan talaga, kakaiba naman yan. Walang ganitong paglabas ng numero talaga. Kung 3 magkakasunod na numero lang, okay pa. Pero 7 magkakasunod, kahit sinong Diyos hindi mahuhulaan. Hindi lang itong maliit na lotto outlet, sa buong bansa, maraming tao ang nagdadalamhatit nagpapalo ng dibdib. Si Fang Yuan, kalmado na ang loob. Pagkatapos makuha ang premyo, ang unang gagawin niya ay bumili ng bahay para kina Chen Xiaohua at asawa niya, isang malaking bahay. Bibilhan din si Huihui, at ang inuupahang maliit na tindahan ng 20 mahigit taon ay bibilhin at ibibigay sa kanila. May ngiti sa kanyang mukha na hindi mapigilan, iniunat ang mga papel para sa weekend. Kailangang matapos, ibibigay sa class monitor sa Lunes ng umaga. Nagdesisyon siya na itakda ang pagkuha ng premyo sa Martes ng hapon. Sina Fang Qinyan at Fang Jingli ay ilang beses na nag-usap ngayong linggo. Nagulat sila nang lumabas talaga sa bilog ng pamilya Fang. Sa pananaw ng isang tagalabas, pagtingin sa bahay. Sa lahat ng nangyayari araw-araw, tunay na may mga bagay na hindi tama. Ang pagiging masunurin at maayos ni Fang Zun, kasama ang mga kilos ng ina, ay nagkaroon ng maraming peking bakas. Hindi masyadong halata ang mga ito, pero makikita pa rin. Kung hindi dahil sa paalala ni Fang Yuan, sila'y tiyak na katulad ng dati. Iisipin na ang kapatid na ito ay talagang mahusay at magaling sa mga magulang. Ay napakamasunurin at maayos. Ate, hindi ka pa ba nagsimulang kumilos? Ang silid ni Fang Jingli ay kasing laki ng kay Fang Qinyan pero wala siyang sariling study. Ang sopa ay isang malaki at napakalambot na sopa para pwedeng humiga at magbasa. Sa harap ni Fang Qinyan ay isang basong tubig. Si Fang Jingli ay nakaupo ng naka-cross legs sa kanyang malaking upuan. Ito ang pangatlong beses nilang napag-usapan ang bagay na ito ngayong linggo. Wala pa rin, hindi pa ako makapagdesisyon. Bumuntong hininga si Fang Qinyan. Natatakot ako na totoo ang resulta ng investigasyon, natatakot ako na sa oras na yon hindi ito matatanggap ni inay. Natatakot din ako na sa oras na yon magkakawatak-watak ang pamilyang ito. Tahimik na tumingin si Fang Jingli sa matalino at mapanuring panganay na ate. Ang mga negosyong dinisenyo ng Fang Group, pangunahin ay mall, real estate, at financial industry. Bukod dito, sa shipping port at pier, may disenyo rin. Ang mga ito, sa kamay ng panganay na ate, ay tila hindi gaanong mahirap. Nitong mga nakaraang taon, pagpasok ni Fang Qinyan sa Fang Group, sa edad na 17, umupo na siya sa posisyong CA, isa sa mga diyosa sa mata ng maraming kabataan. Sa lungsod ng yon,
Ngunit hanggang ngayon, wala pang nakakapasok sa kanyang paningin. Pero ang mga bagay sa loob ng pamilya Fang, bakit napakahirap magdesisyon? 8. Malapit na ang adult party ni Fang Zun. Gusto mo bang maghintay hanggang pagkatapos noon? Medyo nainip si Fang Jinglei. Alam niya ang gawain ng mayayamang pamilya, karaniwan sa panahong ito ay inaanunsyo ang posisyon ng susunod na tagapagmana. Kapag naanunsyo na, saka sasabog ang malaking balitang ito. May mag-iisip na kahit anak sa labas, ito ay kabilang pa rin sa pamilya Fang. Bukod pa riyan, kung si Fang Zun ay talagang mahusay, baka pumasok sa mata ng pamilya Fang sa Beijing. Sa oras na yon, talagang tapos na ang lahat, labag na sa mga tuntunin. 19 na kabanata. Maayos ang aking kalooban. Siyam, alam din ni Fang Jinglei ang kahalagahan ng timing ng pagputok ng bagay na ito. Ang pagsabog sa iba't ibang oras ay may iba't ibang epekto. Jinglei, hindi sa ayaw ko, kundi talagang nahihirapan ako. Ate, medyo nainip na si Fang Jinglei. Kung patagalin pa, mas malaki ang epekto sa pamilya Fang. Ang katotohanan ay katotohanan. Hindi maaaring itago ng tuluyan. Kung kalaunan matuklasan, mas malaki ang pinsala kay inay. Kung magdadalawang isip ka pa, ako na mismo gagawa. Hindi ko kayang tiisin. Napatuloy siyang manlinlang kay inay, at ayaw ko ring mapunta sa iba ang pamilya Fang sa hinaharap. Kahit anak sa labas, ito ay dugo pa rin ng pamilya Fang. Wala kang sinasabing mapupunta sa iba. Ngumisi si Fang Jinglei. Kung ganyan talaga ang iniisip mo, mas gugustuhin ko pang siya ay isang purong ampon. Walang anumang ugnayang dugo sa pamilya Fang. Pero kung mayroon, naisip mo na ba? Balang araw, dadalhin niya ang kanyang tunay na ina. Sa oras na yon, kawawa si inay at tayong magkakapatid. Ilang beses ba? Ginagawa ba akong damit pangkasal para sa iba? Hindi ko matanggap ang resultang ito. Kian, sabihin mo na sa akin. Gagawin mo ba o hindi? Kung hindi, makikipag-ugnayan ako agad sa mga paparazzi para imbestigahan ang puting mukha. Noong una, akala ko makakalabas ako. Hinimas ni Fang Jinglei ang kanyang noo. Hindi pa siya naging ganito kahirapan. Nakapagpaalam na ako sa mga tao, pero kung kailan magsisimula ang investigasyon, naghihintay pa sila ng balita ko. Huwag mo na akong dagdagan ng problema, okay? Medyo nagalit si Fang Jinglei. Dagdagan ng problema? Ito ay tinatawag kong pag-aayos ng gulo, okay? Hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Wala akong pakialam kung kailan ka. Magsimula ka ng mag-imbestiga. Makikipag-ugnayan ako ngayon sa mga tao ko. Kinuha niya ang telepono mula sa mesa at nagsimulang maghanap sa contacts. Tumayo si Fang Jinglei at mabilis na naglakad papunta doon. Bigla niyang inagaw ang telepono. Huwag, Jinglei. Hayaan mo akong mag-isip muna, okay? Napakalaki ng epekto nito sa pamilya Fang at kay nanay. Malamig na sinabi ni Fang Jinglei, ate, hindi ko talaga inakala na ikaw ay ganyan kadalawang isip. Talagang binigo mo ako. Sa puntong ito, talagang mas masahol ka pa kay Fang Yuan. Alam niya kung kailan titigil sa pagkawala. Ikaw naman, ikaw na si ng isang kumpanyang nagkakahalaga ng bilyon, ngunit sa mas mahalagang bagay na ito, nagpapakita ka ng kawalan ng kakayahan. Nagkamali ako sa'yo, ate. Sasabihin ko sa'yo ng direkta. Tungkol sa bagay na ito, kahit hindi mo simulan ang investigasyon, ako mismo ang gagawa nito. Sayang ang mga nakaraang araw na mahalagang oras. Tumayo siya. Inabot ang telepono at sinabi, kahit mawasak ang pamilya Fang, may kakayahan akong kumita ng pera. Hindi ko kailangan na sustentuhan mo. Huwag mo akong dayain sa dahilang iyan. Sa halip, isipin mo kung ano ang magagawa mo kapag bumagsak ang pamilya Fang. Mag-asawa at pumunta sa ibang pamilya para mamahala ng kumpanya. Pag-isipan mo ng mabuti. Matutulog na ako. Bumalik ka na sa kwarto mo. Bumuka ang bibig ni Fang Jinglei. Sa huli, wala siyang sinabi. Malungkot siyang umalis sa silid ni Fang Jinglei. Pagbalik sa kanyang silid, tinawagan niya si Gu Baibay. Binuksan ni Fang Jinglei ang drawer at kumuha ng larawan mula sa ilalim. Tahimik na tinitigan ang larawan. Iyon ay isang family portrait. Si Fang Yuan ay nakatayo sa pinakadulo. Ang kanyang mga mata ay may kasabikan, ngunit mayroon ding lungkot. Sa gitna, si Fang Zun ay tila payapa ang mukha. Natural na tinatamasa ang center position. Ngayon ay lubos na siyang naniniwala sa sinabi ni Fang Yuan. Ang kulang ay ilang ebidensya para kumbinsihin si nanay at ang ikatlo at ikaapat na kapatid na babae. Tungkol naman sa matamlay na panganay na ate, hindi na siya asa. Ang hindi pagpapasya ngayon ay magdudulot lamang ng mas malaking pagkalugi sa pamilya Fang sa hinaharap. Maging sa reputasyon o sa pananalapi. Nag-leave si Fang Yuan para kunin ang premyo. Bumili siya ng murang salaming pang-araw sa tabi ng kalsada, nagsuot ng sombrero at maskara. Tumanggi sa panayam at donasyon. Nakuha ang kabuang premyo na halos 24 milyon. Pagkatapos, sumakay ng taxi at umikot sa syudad ng mahabang panahon. Bumalik sa paaralan. Ang tanging naghihintay ay ang college entrance exam.
Lahat ng oras niya ngayon ay pagsagot sa mga pagsusulit. Naalala pa niya, karamihan sa mga tanong sa exam ng taong ito, ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay ng marka. Kapag lumabas ito, hindi magmumukhang kakaiba, dahil maganda naman ang kanyang marka dati. Ngayon, ang impresyon ng kasipagan ay walang alinlangan na makakumbinsi sa sinuman. Sa mga nagdududa sa kanyang marka, mabilis ang oras. Hindi niya ginamit ang kahit isang sentimo sa kanyang bank account. Sa panahong ito, araw-araw ay nag-aaral ng mabuti. Umuwi ng nasa oras. Sina Chen Xiaohua at Liu Qing dahil malapit na ang exam. Simula ng Hunyo pagkatapos ng tanghalian araw-araw. Isasara ang pinto at uwi para maghanda ng masustansyang hapunan para sa kanya. Si Chen Shuhui ay kumakain din araw-araw, puno ng mantika ang bibig, hindi nag-ingat. Sa pagkabahala sa katawan, hindi nagsabi si Fang Yuan ng mga salita ng pasasalamat. Ang magagawa niya ay ibigay sa kanila ang pinakamahusay na marka bilang ganti. Ika-7, umaga, Filipino, hapon, math. Ang testing site ay sa Foreign Language School. Maaga, si Fang Yuan ay 6:00. Ginising siya ng mag-asawang Chen Xiaohua. Matagal nang naglabas ng abiso na magsasara sila sa panahon ng pagsusulit sa kolehiyo, una, upang hindi maapektuhan ang mga batang kumukuha ng pagsusulit, at ikalawa, may sarili rin silang anak na kukuha ng pagsusulit, kaya natural na gusto nilang maghanda ng almusal para kay Fang Yuan. Upang hindi siya magutom kahit na hindi naman ito kailangan. Pero alam ni Fang Yuan na hindi niya kayang tanggihan ang ganitong init ng loob. Isang umaga, pagkatapos kumain ng almusal, nagsimula si Chen Xiaohua. Nasuriin para sa kanya ang test permit, G, at iba pang mga gamit. Ang pangalan sa Li ay Fang Yuan pa rin, iyon ay pagkatapos niyang bumalik sa pamilya Fang. Pinalitan din sa family register, ang tanging napanatili ay ang kanyang rehistro, hindi inilipat sa pamilya Fang Yuan. Huwag kabahan, huwag mag-pressure, alam ko ang iyong grado. Tiyak makakapasok ka sa magandang universidad, normal lang ang pagganap mo, naiintindihan mo ba? Si Chen Xiaohua habang nagmamaneho ay nagpapaalala, si Liu Qing sa likod ay nag-iwan din ng masusing paalala, natatakot na dahil kakalabas lang niya mula sa pamilya Fang. Wala pang 2 linggo bago kumuha ng pagsusulit, napakaikling panahon. Baka hindi mapanatili ang matatag na kalooban, tanging si Chen Shuhui ang parang walang pakialam na diwata. Lumingon sa traffic police sa daan, ngumiti si Fang Yuan at inaliw, huwag mag-alala. Napakaganda ng aking kalooban, masasabi ko pa ngayon ay mas maganda kaysa sa nakaraang 4 na taon. Anumang pagsusulit, mas maganda ang aking kalooban, nakabalik na sa bahay. Kasama kayo, maganda ang aking pakiramdam, natural na maganda ang kalooban. Si Chen Xiaohua ay tumawa at patuloy na tumango, nang pumasok sa lugar ng pagsusulit, sinabi ni Chen Shuhui sa kanya. Kuya, alam kong ikaw ang pinakamagaling, huwag mag-pressure. Naghihintay kami sa labas, ngumiti si Fang Yuan at sinabi, sige. Paglabas ko, maghanda ka ng isang bote ng Coca-Cola para sa akin, hindi ako uminom ng maraming tubig kaninang umaga. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil nag-alala si Liu Qing na sa gitna ng pagsusulit. Pagtapos sa banyo ay makakaapekto sa marka, kumaway si Chen Shuhui ng maliit na kamay, sige na. Garantisado ko na paglabas mo, may maiinom ka, ngumiti si Fang Yuan. Lumingon at pumasok sa pintuan, pagkatapos suriin ang at test permit. Tahimik na pumasok sa lugar ng pagsusulit, Kabanata 20, tara na. Umuwi na tayo para sa kanya. Ang Filipino ang pinakawalang takot, maliban sa komposisyon na medyo hindi sigurado kung makakakuha ng perpektong marka. Walang problema sa iba, nitong mga araw ay naalala na niya ang lahat ng mga tanong sa pagsusulit. 3 guro sa pagsusulit ang patuloy na naglalakad sa loob ng lugar. Si Fang Yuan ay yumuko at sumagot sa papel, anumang bagay sa paligid niya ang epekto sa kanya. Sumagot ng maayos, kahit natapos na siya ay hindi siya nagsumite ng maaga. Hanggang sa tumunog ang kampana, siya ay sumama sa ibang mga estudyante at nagsumite ng papel sa tamang oras. Sa pintuan ng paaralan, maraming sasakyan ang nakaparada, at marami pang magulang ang nakatayo sa ilalim ng mainit na araw. Naghihintay ng balisa sa kanilang mga anak, lumabas si Fang Yuan sa pintuan ng paaralan at dahan-dahang lumabas sa masikip na tao. Tumingin sa magkabilang gilid, mga 40 metro ang layo, si Chen Xiaohua, Liu Qing, at Chen Shuhui. Nakatayo sa lilim ng daan, nakatingin sa malayo, nang makita siyang lumapit ng matatag. Si Chen Shuhui ay direktang tumakbo dala ang Coke, kuya, ito ang hinihingi mo, kinuha ni Fang Yuan ang Coke. Binuksan ang bote at uminom ng 3 malalaking lagok, pagkatapos ng ilang mahahabang belat, pinalawak niya ang kamay kay Chen Shuhui. At itinaas ang hinlalaki, ang sarap, ang maliit na batang babae ay may kurbadong mata. Hawak ang kanyang sariling milk tea at sinabi, tara na, umuwi na tayo. Umuwi na tayo, pinapanood ni Chen Xiaohua ang 2 bata.
Magkasamang lumapit, ang kanyang anak na babae ay nakayakap sa braso ni Fang Yuan, nasisiyahan sa kanyang puso. Huwag mo siyang tanungin kung ano ang kanyang pinag-aralan, naiintindihan mo ba? Muli niyang pinaalalahanan si Liu Qing. Tumanggap ng isang pagtitig, sinabi mo pa, syempre alam ko na. Pagkatapos ng 2 araw na pagsusulit, alam ni Fang Yuan kung magkano ang kanyang makukuha. At walang pagkakaiba sa pagsusulit noong nakaraang buhay. Sigurado siya rito. Mas mataas pa ang kanyang marka kaysa noong nakaraang buhay. Hindi siya nangangahas umasa ng perpektong marka. Hindi bababa sa mga sanaysay sa Filipino at Ingles, wala siyang lubos na katiyakan na makakuha ng perpektong marka, dahil ang mga yon nakadepende sa pansariling paghatol ng guro, walang nakapirming at pamantayang sagot. Ngunit sa papel na may kabuuang 750 puntos, naniniwala siya na halos makakakuha siya. Mahigit 720 puntos ang kanyang marka. Ang tanging kailangan niyang pag-isipan ay ang kanyang pipiliin. Kung aling paaralan at kursong espesyalista. Noong ika-negatibo 1-0 ng madaling araw pagkagising niya. Pumunta siya sa maliit na kainan upang tumulong sa pagbabalot ng wonton at siomai. Ang Jiangnan Snack Shop. Ang mga ito ang kanilang ipinagbibili. 10 taon ng lumang tindahan, maraming suki. Sina Liu Qing at Chen Xiaohua ay gusto sanang lumabas siya at makipaglaro sa mga kaklase. Upang magpahinga at maglibang. Sa isang banda, para luwagan ang kalooban, sa kabilang banda. Ay upang lubos niyang makalimutan ang mga araw na iyon sa pamilya Fang. Umiling lang si Fang Yuan, hindi dahil walang pagkikita-kita ng mga kaklase o wala rin. Ang paglabas para maglaro ay tulad ng dati, ngunit wala siyang planong gawin ito. Sa 3 taon ng high school, mahigpit niyang sinunod ang lahat ng mga kahilingan ng pamilya Fang, tulad ng pag-uwi kaagad pagkatapos ng klase at hindi pagsama sa mga taong may masamang reputasyon. Noong una, ayaw ni Zhao Wei na siya ay mag-aral sa No-Isa High School. Ang ideyang ito ay mula pa kay Zhao Wei, ang kanyang tunay na ina. Ipinahayag ito dahil natatakot siya na